Kabanata 1281. Isa pang panig. Tumawa si Clayton. Oh, hindi ka makaramdam ng pagkakasala. Ikaw ay isang taong may demensya lamang. Mas gugustuhin mong tatak ang iyong sarili bilang isang mabuting kapatid na hindi nagmamalasakit sa mga natamo o pagkalugi at mga dating tradisyon tulad ng isang anak na nagmana ng negosyo ng kanyang ama. Ngunit pagkatapos ay dumating ka sa akin nang si Isaac ay nagkaroon ng aksidente. Hindi mo ba inilalantad lamang ang iyong pagkagalit na ganyan? Ilang sandali, ginamit ni Quavon ang maraming pagsisikap upang makontrol ang kanyang emosyon. Si Quavon ay malapit nang mamatay sa galit. Clayton, sino ang nagturo sa iyo na kausapin ako ng ganyan? Gayun din, mas mahusay mong ikulong ang tungkol sa lahat ng bagay na walang kaparerekan. Nagkibit balikat si Clayton, naghahanap ng hindi tapat at hindi ipinagpapalit. Wala na siyang pakialam. Naisip niya na ang mga iskandalo ay masyadong marumi upang makinig pa. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahusay mong lumayo sa akin. Huwag mo ring subukan na i-target ako. Oh, iyon din para kay Nicole. Kung hindi, ibubuhos ko ito sa pinakamalaking media sa mundo. Dapat silang maging interesado. Natapos si Clayton sa isang nagbabantang tono, umikot, at lumakad palayo. Ang kanyang mga mata ay madilim at magalit. Clayton, hindi ko hahayaan ang babaeng iyon sa kawit. Sa palagay ba niya ay hindi ko malalaman kung alagaan ni Eric ang lahat para sa kanya sa Liberty at tinanggal ang lahat ng katibayan. Nagsalita si Quavon. Hindi niya mapigilan ang walang awa na tono sa kanyang tinig na nagsalita siya. Dahil siya ay nangahas na hawakan ang pamilyang Sloan, kailangan niyang bayaran ang presyo kahit na siya ay anak na babae ng pamilyang Stanton. Ang mukha ni Clayton ay malamig at malabo habang siya ay sumimangot. Ang kanyang mga mata ay malabo at malamig. Nararapat ito kay Isaac. Babalaan din kita. Kung hinawakan mo ang isang buhok kay Nicole, hindi kita papayagan na madali. Si Clayton ay naging bahagi ng pamilyang Sloan dati ngunit umalis siya. Alam niya ang lahat ng nakakahiyang mga lihim ng pamilyang Sloan. Iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Ngayon, ililigtas din nito ang buhay ni Nicole. Walang napansin na noong binanggit ni Clayton si Nicole, isang malinaw na bakas ng gulat na sumabog sa mukha ni Autumn. Kinuha ni Quavon ang kanyang ngipin at sumulyap kay Clayton. Lumuhad siya na si Clayton ay mapaghimagsik mula noong bata pa siya. Iba ang reaksyon niya mula sa iba pang mga ilegal na bata sa ibang mga pamilya. Kapag ibinalik ng ibang pamilya ang kanilang mga ilegal na anak, ang mga ilegal na bata ay magpapasalamat na may gagawin sila. Kahit na sa mga pakikibaka ng kuryente, magiging mga pawn lang sila. Gayunpaman, hindi ganoon si Clayton. Si Clayton ay tahimik mula pa noong bata pa, ngunit hindi siya kailanman naiinis at hindi kailanman coward. Kapag si Clayton ay nasa edad kung saan maaari siyang maging independenteng, kinuha niya ang inisyatibo na umalis sa pamilyang Sloan. Gusto niya ang kanyang katawa-tawa na dignidad. Bago pa man, sa halip na pagbabalik ni Clayton, ang nakita nila ay ang kakayahan at mga nakamit ni Clayton ng natitirang kahusayan. Si Clayton ay napakabanayad at katamtaman sa mga mata ng mga tagalabas, ngunit si Quavon lamang ang nakakaalam na sa puso, ni Clayton ay isang malamig at makasariling tao. Iyon ang dahilan kung bakit dumating si Quavon upang bigyan si Clayton ng isang paraan at ibalik siya sa pamilyang Sloan. Gayunpaman, kahit na may isang mahusay na tukso tulad ng kapangyarihan at katayuan ng buong pamilyang Sloan, si Clayton ay hindi pa rin siya gumagalaw. Malapit nang maglakad si Clayton. Hindi na mapigilan ni Autumn. Tumingin siya kay Quavon at itinaas ang kanyang mga paa upang tumakbo pagkatapos ni Clayton. Tiyak na tumingin siya sa pamilyang Sloan, ngunit pagkatapos makinig sa kanilang pag-uusap, tila naiintindihan niya na napakaraming mga lihim sa kanilang pamilya. Ang taong mas gusto niya ay si Clayton. Ginoong Sloan, magpahinga ka rito para sa gabi bago ka umalis. Huli pa rin. Bago siya makatapos ng pagsasalita, biglang tumigil si Clayton sa kanyang mga truck at tumingin sa kanya. May malamig na pagsisiyasat sa kanyang mga mata. Ano ang huli? Malalim, madilim, at nagbabanta ang kanyang tinig. Binuksan ni Autumn ang kanyang bibig, at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Alam niya na sinabi niya ang maling bagay. Hindi alam kung paano ipaliwanag ang kanyang sarili, ang kanyang utak ay maikli circuit sa ilang sandali. Si Autumn ay masyadong kinakabahan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at tiningnan siya ng isang malubhang titig.
Siya ba ay mahusay? Ang pamilyang Sloan ay hindi siya patatawarin sa pagpinsala kay Isaac. Malapit na pagmamay-ari mo ang buong Sloan Corporation, ngunit binibigyan mo ito para sa isang babae. Hindi ba dapat mo bang timbangin ang mga benepisyo? Kabanata 1282. Hulaan kung nasaan siya. Si Autumn ay naramdaman na hindi ito nagkakahalaga para gawin ito ni Clayton. Ang mga mata ni Clayton ay lumingon sa kanya ng sobrang malamig na titig. Hindi ako bahagi ng pamilyang Sloan. Kahit na gusto mo na mag-daydream, huwag kang lumapit sa akin. Kahit sino ay maaaring sabihin na kung ano ang nais ni Autumn ay hindi lamang kay Clayton, kundi pati na rin ang buong korporasyong Sloan na nasa loob niya. Si Autumn ay nahit kahit na mas mahirap. Ang kanyang mukha ay nalubog sa luha. Halos gumuho ang kanyang ekspresyon. Ikinalulungkot mo ito. Tiyak na ikinalulungkot mo ito, Clayton. Pinaikit ni Clayton ang kanyang mga mata. Ang hindi nakakagulat na pakiramdam sa kanyang puso ay lumaki ng mas matindi. Tila nauugnay ito kay Nicole. Gayunpaman, hindi mahuli ni Clayton ang anumang mga pahiwatig. Bigla, napagtanto niya na narito si Quavon at nais na i-target si Nicole. Hindi darating ang Quavon. Pagkatapos, mayroong Autumn at ang kanyang pagkakakilanlan. Tila siya ay maaaring magamit upang makatulong na gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi alam ni Eric Ferguson na dumating si Quavon sa media niya. Dumating si Quavon kay Nicole. Iyon ang totoong panganib. Sa kaisipang iyon, ang mukha ni Clayton ay nagbago ng malaki. Napansin lang niya na ang kanyang telepono ay nawawala. Mabilis na itinulak ni Clayton ang pintuan at umalis. Ang kanyang bilis ay kamangha-manghang mabilis. Clayton. Sumigaw si Autumn sa likuran niya, ngunit nawala na siya mula sa paningin sa isang mata. Ang kanyang telepono ay patuloy na kumikislap, ngunit hindi niya alam mula nang i-mute ito ng matagal. Sa screen ay sumabog ang pangalang, Lolo Leonard. Tumakbo si Clayton sa lahat ng kanyang lakas. Ang hotel na tinutuluyan nila ay hindi malayo mula rito. Dumating si Clayton ng mas mababa sa 3 minuto. Ang mga tao sa ibaba ay tila mukhang kinakabahan at nagyelo sandali nang makita nila si Clayton. Lumabas si Logan mula sa gitna at hindi maiwasang magulat. Ginoong Sloan. Nahuli ang hininga ni Clayton. Nasaan si Nicole? Ang ekspresyon ni Logan ay glum. Nawawala si Miss Stanton 7 minuto na ang nakaraan. Tinitingnan ng pagsubaybay, inilagay niya ang isang disguise at pinalayas ang kanyang sasakyan. Hindi nakakagulat na ang mga mukha ng mga taong naruroon ay lahat ay nag-fluster. Nagtataka silang lahat kung saan nagpunta si Nicole. Ang ilang mga tao ay nagsimulang tumingin sa paligid. Sinabi ni Clayton, aling direksyon ang pinuntahan niya. Sinabi ni Logan, ang pagsubaybay sa hotel ay nangyari sa oras na iyon, kaya walang footage nito. Hindi makontak ang telepono ni Miss Stanton. Inaasahan ko na dapat na siya ay tinawag ng ilang. Dapat ay nasa panganib siya. Ang intuition na iyon ay masyadong malakas. Pareho rin ang naramdaman ni Clayton. Nagbago ang mukha niya. Ang taong iyon na nag-sneak sa buong araw. Ito ang reporter na nagsimula ng alingaw-ngaw. Ipinadala ni Lucas sa istasyon ng pulisya at ganap na hindi alam ang bagay na ito. Si Clayton ay hinimok ang kanyang ngipin ng sama ng loob. Alam niya na ang bagay na ito ay tiyak na may kinalaman sa Quavon. Inabot ni Clayton. Ibigay mo ako ang telepono mo. Ibinigay ni Logan ang kanyang telepono nang walang salita. Nag-dial si Clayton ng isang numero. Mabilis na kinuha ang tao. Nagtatalo pa rin ang 2 tao. Ito ako. Nasaan si Nicole? Nagsalita si Clayton. Napagtanto ng iba pang partido na tumawag si Clayton sa kanyang sariling inisyatibo, kaya ang tinig ng tao ay languid at may tinge na may condescending coldness. Clayton, sinabi ko sa iyo na hindi ko hahayaan ang babaeng iyon sa kawit. Kapag nakipag-ugnay ako sa kanya, babalik ka sa akin, at makakalimutan ko na ang lahat ng nangyari. O nais mong hulaan kung nasaan siya? Isang lamig ang sumabog sa mga mata ni Clayton. Agad na pinatay ni Clayton ang tawag sa telepono at hindi nagsabi ng ibang salita nang walang kaparirikan. Ang mukha ni Logan ay nagbago ng malaki. Labis siyang alerto at narinig ang ginawa ng tawag sa telepono na ginawa ni Clayton. Medyo pamilyar ang boses. Ginoong Sloan, iyon ay. Malamig ang tono ni Clayton. Quavon. Dumating siya sa media na. Nanigas ang mukha ni Logan.
Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. Kung ito ay isang kompetisyon sa negosyo, hindi ito magiging marami. Ito ay walang iba kundi isang pagpapalitan ng mga interes. Gayunpaman, kung lihim na dumating si Quavon, nangangahulugan ito na ang aksidente ni Isaac ay nakalantad. Sa kasong iyon, dapat na nasa panganib si Nicole. Kabanata 1283. Walang way out. Walang sinabi si Clayton at ibinigay ang telepono sa kanya. Tumawag kay Autumn Ferguson. Nang hindi nagsasabi ng isang salita, natagpuan ni Logan ang numero at tinawag ito. Hello. Kinuha ni Clayton ang telepono, ang kanyang tono ay sobrang lamig. Miss Ferguson, alam mo kung nasaan si Nicole. Sabihin mo sa akin. Hindi nagsalita si Autumn. Matapos ang isang buong 3 segundo na katahimikan, si Clayton ay hindi na nakapaghintay. Pinakawalan ni Clayton ang pagbubukas ng kanyang kwelyo. Walang silid para sa negosasyon sa kanyang tono. Agad na pinigilan ni Clayton ang kanyang emosyon at huminahon. Si Autumn ay sumipsip sa isang hininga ng malamig na hangin sa kabilang panig ng telepono. Iyon. Hindi iyon mangyayari. Nag-sneer si Clayton at nagpatuloy na nagsasalita. Gayon din, hinayaan ni Old Master Leonard na ang reporter na iyon ay magpapakita ngayon marahil dahil nais niyang gumawa ng kapayapaan sa pamilyang Stanton. Pagdating ng oras, sa palagay mo ba ay nagmamalasakit siya sa isang anak na babae na walang kaugnayan sa dugo sa kanya? Nang walang pag-aalinlangan, ang pangwakas na pangungusap ay kumalas sa huling haligi ng pag-asa ni Autumn. Si Old Master Leonard, ito ang kanyang huling paraan. Si Autumn ay isang marginalized na tao sa pamilyang Ferguson. Si Ingrid ay may isang flamboyant character. Paano niya papayagan si Autumn na maihahambing sa kanya? Si Ingrid ay umasa sa Old Master Ferguson at kapangyarihan ni Eric upang maging sentro ng atensyon ng mga batang kababaihan sa bilog. Hindi mahalaga kung gaano ang ignorante at bastos na Ingrid, maaari itong malumanay na masisira sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay walang muwang. Upang maiwasan ang paghahambing kay Ingrid, si Autumn ay maaari lamang pumunta sa ibang bansa para sa karagdagang edukasyon. Si Autumn ay naramdaman na siya ay ibang uri ng tao mula kay Ingrid. Ang kanyang mataas na antas ng edukasyon ay kung saan siya ang tumayo. Matapos malaman ni Autumn na si Ingrid ay pinilit sa labas ng bansa at hindi na bumalik sa media niya dahil nasaktan niya si Nicole, maligaya na bumalik si Autumn. Sa wakas, maipakita ni Autumn ang kanyang sarili sa bilog na ito. Gayunpaman, walang sino man sa pamilyang Ferguson ang nagbigay pansin sa kanya. Si Autumn ay maaari lamang umasa sa matandang master na si Leonard kasama ang kanyang pilak na wika. Ngayon, kung kahit na ang Old Master Leonard ay sumuko sa kanya, ang kinahinatnan ay isang bagay na hindi niya panangahas na isipin. Tumayo roon si Autumn. Ang dugo ay pinatuyo mula sa kanyang mukha habang nakikinig siya sa mababang tinig ni Clayton na nagdala ng isang makasalanang lamig. Ang bawat salita ay tila hadlangan ang kanyang pag-urong. Si Autumn ay hindi pa gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa bilog na ito, ngunit malapit na siyang mawala ang lahat ng kagustuhan na pagtrato na natanggap niya. Sabihin mo sa akin, saan eksakto si Nicole? Naghintay si Clayton ng ilang segundo at hindi na makapaghintay. Inulit niya ang kanyang tanong na may malaking kawalan ng tiyaga. Binuksan ni Autumn ang kanyang bibig at nagsalita sa isang nanginginig na tinig. Sa bodega, si Clayton ay naghang up ng telepono at lumingon upang umalis. Sumunod si Logan at ang iba pa. Sa bodega, malapit nang lumipas si Nicole mula sa paghinga sa usok. Nginatngat niya ang kanyang ngipin. Ang hindi mapag-aalinlanganan na lakas sa kanyang katawan ay hindi pinayagan siyang madaling yumuko. Kahit na ang nakapalibot na temperatura ay napakataas, at naramdaman na siya ay nasa isang malaking oven, nanatili siyang may malay. Si Nicole ay nagpupumilit na bumangon at pumunta sa isang kalat na sulok upang makahanap ng isang baras. Ito ay medyo madaling gamitin para sa pagpindot sa mga tao. Sa kasamaang palad, wala nang iba dito. Nginatngat ni Nicole ang kanyang ngipin at pumunta sa nakalock na pinto. Bam bam! Malakas ang pagtusok niya sa pintuan. Kumalat ang apoy, at mayroon ng usok na pumapasok sa pintuan sa ibaba. Kabanata 1284. Nakalimutan. Hinawakan ni Nicole ang kanyang paghinga sa mahabang panahon bago siya nang ahas na lumingon at mahuli ang kanyang hininga. Ang kanyang pagbubugbog ay nagiging mahina,
ngunit nakasandal pa rin siya sa dingding at patuloy na kapansin-pansin. Ni alinman sa kanyang mga telepono ay walang signal. Talagang desperado siya. Bakit ito nagtatagal? Hindi siya magiging tanga, di ba? Ito ay isang pamilyar na boses. Ikaw bastos, gaano ka manggahas na sabihin mo na tungkol sa iyong kapatid? Ipapadala kita sa kamatayan. Mahal kong ama, lumipad ako ng higit sa 10 oras upang bumalik. Hindi mo rin ako niyakap at pinagalitan mo ako sa sandaling binuksan mo ang iyong bibig. Lumabas ka. Out, out. Narinig ni Nicole ang maingay at pamilyar na mga tinig ng paulit-ulit. Para bang may isang mahusay na puwersa na humila sa kanya. Ang kanyang kamalayan ay lumubog na gising. Ang maliwanag na sikat ng araw ay lumiwanag sa labas ng bintana. Tinignan ni Nicole sa pamamaraan ng kanyang mga mata at sinubukan na lumipat. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay pinisil ng mahigpit, at hindi niya ito maibabalik sa lahat. Pinakawalan ni Nicole ang kanyang lakas at binuksan ang kanyang mga mata upang makita kung sino ang taong iyon. Naupo si Clayton kasama ang kanyang gwapo na mukha at banayad na pag-uugali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig na hindi nakalink sa kanya na parang natatakot siyang mawala ang anumang paggalaw. May isang malabo ngunit madilim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata, at mukhang medyo pagod siya. Sa mas malapit na pagtingin, tila siya ay lumilitaw na medyo malamig. Si Nicole ay nagpakawala ng isang pag-iwas, at bumagsak sa kanyang pandama. Agad siyang lumapit sa kanya. Gising ka ba? Nicole, naaalala mo ba ako? Hindi pa nakita ni Nicole ang sabik at flustered si Clayton dati. Sa lahat, si Clayton ay kalmado, hindi kailanman ipinapakita ang kanyang emosyon sa labas. Namula si Nicole. Medyo nahihilo siya, at tumingin siya sa paligid ng pagkalito. Ang mga kasangkapan sa paligid ay mukhang medyo pamilyar. Ito ang mansyon ng Stanton. Maingat na tinapik ni Clayton ang kanyang mukha gamit ang magkabilang kamay. Ang kanyang tono ay malambot na parang natatakot siyang matakot sa kanya. Nicole, ako si Clayton. Hindi mo ba ako naaalala? Sumimangot si Nicole. Binuksan niya ang kanyang bibig at malapit na lang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo, at hindi siya makagawa ng isang tunog. Biglang nagbago ang mukha ni Clayton. Agad siyang tumayo. Doktor. Mabilis na tumakbo si Clayton upang tumawag para sa isang doktor. Inabot ni Nicole at malapit na lang siyang tumawag sa kanya. Gusto niyang sabihin sa kanya na ang kanyang lalamunan ay tuyo lamang, ngunit huli na. Umalis na ang lalaki. Si Nicole ay walang magawa na ibinaba ang kanyang ulo at pilit na binabasa ang kanyang lalamunan. Ito ay extraordinarily hoarse. Bigla niyang naalala ang nangyari dati. Ang apoy, ang bodega, ang reporter. Nagbago ang ekspresyon niya. Paano ako biglang nagtapos dito? Gayunpaman, bago niya matapos ang pag-alaala sa nangyari, ang mga tao sa labas ng pintuan ay papunta sa kanya. Lil N. Nicole. Namula si Nicole. Tumayo sina Floyd at Kay sa harap. Ang mukha ni Floyd ay nababalisa habang tinitingnan siya ng may pag-aalala. Si Kay, sa kabilang banda, ay tinitigan siya ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay napuno din ng hindi nabanggit na pag-aalala. Nakakagulat na bumalik din si Maverick. Siya ay nakasirned na nasa silid sa buong oras. Hindi siya lumabas at hindi gumawa ng tunog. Hawak niya ang isang libro sa mesa na hindi kalayuan at tahimik na kumukuha ng mga tala. Si Maverick ay parang hangin. Tumayo si Clayton sa pintuan. Ang napakalaking pagtaas at pagbagsak ng kanyang emosyon ay nagpabagal sa kanya, at ang kanyang mukha ay miserably puti. Mukha siyang hindi kapani-pani walang kaawa-awa. Lil N. Inikat ni Kay ang kanyang kamay. Naaalala mo ba kung sino ako? Pumasok ang mga doktor. Dinala ni Director Sven ang pinakamahusay na mga doktor mula sa ospital at nabuo ang isang bilog sa paligid ng kama. Binigyan nila siya ng pagsusuri. Nakipagtulungan si Nicole. Tumingin siya kay Kay at umiling-iling. Marahas na nagbago ang ekspresyon ni Kay. Mapahamak ito, papatayin ko ang pangkat na iyon sa Sun City. Ang ekspresyon ni Floyd ay glum din, ngunit kalmado pa rin siya at tinapik ang kamay ni Kay. Huwag sabihin ang mga maruming salita sa harap ng iyong kapatid na babae. Kabanata 1285. Bilhan mo ako ng isang cruise ship. Itinaas ni Maverick ang kanyang mga mata sa sorpresa at tiningnan siya. Ang reaksyon ni Clayton ay ang pinakamatindi.
Tumagal siya ng 2 hakbang ngunit pagkatapos ay muling umatras. Ang nasasaktan at punit na pagtingin sa kanyang mukha ay hindi maaaring maitago. Bumagsak ang dibdib ni Nicole, biglang naramdaman na mayroon siya. Pero medyo napakalayo. Itinikom niya ang labi niya at tumingin. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit hindi makagawa ng tunog. Pumunta tayo sa ospital. Hinimok ni Kai. Sa tabi, si Director Sven ay nababahala din. Sa isang malabo, ang lahat ay nagsimulang maghanda upang lumipat sa ospital para sa isang komprehensibong pagsusuri. Dumating si Maverick na may isang tasa ng mainit na tubig at dinala ito sa bibig ni Nicole. Si Nicole ay tumingin sa kanya ng gratefully, "Mav, ang tunay na kapatid ko. Kay dapat ikaw ay pinagtibay." Natapos niya ang tasa sa isang gulp, moist eneng ang kanyang lalamunan. Ang tuyong pakiramdam na iyon ay agad na nawala, at mas maganda ang pakiramdam niya. Malaki ang pag-ubo ni Nicole. Tumingin siya kay Kai. Ang kanyang tinig ay medyo maliit pa, ngunit sa wakas ay makapagsalita siya. "Naaalala ko ngayon. Kailangan mong bigyan ako ng isang cruise ship." Biglang natahimik ang silid. Maging ang mga doktor ay nagyelo. Biglang sumabog si Kai sa pagtawa. Ang puot na sumabog sa kanyang mukha ngayon ay agad na nawala. Naging hininga si Kai ng ginhawa at tinapik ang balikat ni Floyd. "Yup. Iyon ang aming Lil-En, sige. Wala nang iba sa pamilyang Stanton ay kasing walang kabuluhan sa kanya." Naunawaan din ni Floyd at tiningnan si Kai. "Hindi ka ba pareho?" Hindi nagsalita si Kai. Dahan-daang humakbang si Clayton at tumingin kay Nicole. "Kumusta naman ako?" Ang dalawa sa kanila ay nakalak ang mga mata ng sabay-sabay. Nawala ang ngiti ni Nicole. Madilim at mabigat ang mga mata ni Clayton. May mga siksik at malalim na emosyon sa paggawa ng serbesa sa loob. Tila walang makakakita sa kanila. Ang boses ni Nicole ay mababa at malabo. "Hindi mo ito kasalanan, Clayton." Ilang mga salita lamang ito. Ang mga mata ni Clayton ay agad na namula. Ito ay tulad ng sa wakas ay nasira siya matapos subukang sugpuin ang kanyang emosyon. Ang kanyang matangkad at patayo na katawan ay malapit ng pahirapan. Kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sariling pagkakasala. Ang pamilyang Sloan ay hindi na pinigilan. Nalaman mismo ni Clayton. Gayunpaman, hindi maaaring tiisin ni Clayton ang mga naturang taktika na ginagamit ni Nicole. Sa sandaling nakita ni Clayton ang walang malay na si Nicole sa bodega, si Clayton ay halos kinuha ng baril at binaril si Quavon. Gayunpaman, hinayla siya ni Logan, at hinawakan ni Nicole ang kanyang kamay, hindi pinakawalan. Parang namamatay si Clayton. Hindi siya naglakas loob na isipin ito. Ang bodega ay nakaimbak ng mga nasusunog na kalakal. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang apoy ay kumakalat sa loob. Nang nagsimula itong masunog, imposibleng kontrolin ang apoy. Halos mawala siya sa kanya. Nang makita siyang gumising at binuksan ang kanyang mga mata, biglang nadama si Clayton na parang siya ay nakatakas mula sa mga kalat ng kamatayan. Walang sino mang sinisisi si Clayton sapagkat ito ay hindi lamang may kinalaman sa kanya. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Clayton ang kanyang sarili. Bakit ang apelyido kong Sloan? Malabo na sinulyapan ni Floyd ang emosyon na umaapaw sa pagitan ng dalawang tao, nagbuntong hininga, at hinayla si Kai sa labas ng silid. Malinaw din na pinangunahan ni Director Sven ang mga doktor. Gayunpaman, bago siya umalis, tiningnan niya si Nicole na may ngiti. "Kailangan mong dumaan sa isang pag-check-up ng katawan sa loob ng 10 minuto. Mangyaring maging handa sa pag-iisip, Miss Stanton." Nangangahulugan ito na binigyan lamang sila ng 10 minuto. Tumango si Nicole. Ibinaba ni Maverick ang tasa at sinundan si Floyd at ang iba pa. Narinig niya si Kai na nagsasalita ng admiringly sa labas. "Mav, paano mo nalaman na makakapag-usap siya pagkatapos uminom ng tubig?" "Akala ko na siya ay naging pipi at nagkaroon ng isang serye ng iba pang mga epekto pagkatapos mawala ang kanyang memorya. Handa na akong magkaroon ng isang may kapansanan na kapatid na babae." Ang tono ni Maverick ay cool at kalmado. Nag-inol lang siya ng labis na usok. Hindi siya nakakuha ng iba pang mga pinsala. Ang mga nasusunog na materyales sa gusali ay hindi nakakalason, kaya walang nakakalason na gas na makagawa ng pinsala sa utak. Kaya, nauuhaw lang siya. Sinabi ni Kai, "Oh." Kabanata 1286. Sino ang nakakaaliw, sino? Galit na sinaktan siya ni Floyd.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa sa iyo ay masyadong malaki. Ang isa ay isang henyo, ngunit ang isa ay isang tulala. Nagagalit si Kai. Tatay, hindi mo rin ibinahagi ang aking mga saloobin. Tumahimik, sa silid. Kahit na ang tahimik na tunog ng paghinga ay naging mas magaan. Tumingin si Nicole kay Clayton. Ang kanyang mga tampok ay malamig, at ang pamilyar na init ay nabawasan. Inabot niya ang kanyang kamay, at nagpunta si Clayton upang hawakan ito ng mahigpit na parang hindi na niya nais na pabayaan muli. Nicole, baby, pasensya. Bigla siyang niyakap ng mahigpit. Ang taut string sa kanyang dibdib sa wakas ay nag-snap. Talagang masisira siya, lalo na nang marinig niya na sinabi ni Logan na lumabas si Nicole upang hanapin siya. Ang pakiramdam na iyon ay tulad ng kanyang buong mundo ay madilim. 2 beses siyang tinapik ni Nicole at ngumiti. Okay lang. May isang pagpos. Hindi niya maiwasang tanungin, nahanap mo ba ang taong iyon? Si Clayton ay hindi nagsasalita. Siya ay nagpupumilit na hilahin ang kanyang sarili sa kanyang malungkot na kalagayan. Sa pagtingin sa masiglang hitsura ni Nicole, si Clayton ay may ginhawa din. Sa kabutihang palad, hindi siya nakakuha ng trauma. Tumahimik si Clayton at tumango. Ngumiti si Nicole. Mabuti iyon. Kung hindi, ako ay nasa panganib para sa wala. Nicole. Sinabi ni Nicole, Clayton, okay lang. Nakatagpo ako ng higit pang mga panganib at higit pang mga hamon kaysa sa ito. Wala ito. Nagsalita siya sa isang magaan na tono. Oo. Bagaman mayroong isang matagal na takot, ito ay ganap na naiiba mula sa pakiramdam na nasa pintuan ng kamatayan. Nadama ni Nicole na makakaligtas siya. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa kamatayan ay hindi nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, madaling buksan ang lock na iyon mula sa labas. Dapat ay matagal na siyang umalis, at may nakita si Logan ng isang bagay. Kaya, ang kanyang mga pagkakataon na mabuhay ay mataas. Kahit na, nadama ni Clayton ang kanyang puso, at sinimulang payuhan siya ni Nicole na lumipat mula sa insidente. Sa wakas ay pinakawalan ni Clayton ang isang mapait na pagtawa. Pumasok ang mga doktor at binigyan siya ng pag-check-up. Nakuha ni Director Sven ang mga resulta ng unang kamay. Ang iyong baga ay medyo marumi dahil inhaled makapal na usok, kaya kailangan niyang mabawi ng maayos sa susunod na mga araw. Huwag gumana ng husto at uminom ng ilang sopas upang mapangalagaan ang iyong katawan. Tumango si Nicole. Ang lahat ay may linya upang maghintay para sa mga resulta at hinalinhan. Ang butler ay nagdala ng sopas ng manok na inihanda ng una. Dito, miss. Subukan mo ito. Napangiti ito ni Nicole. Gutom talaga siya, kaya hindi niya naisip ang sopas. Gayunpaman, nang mag-scoop siya ng isang kutsara at tiningnan ito, maraming mga sangkap. Tiningnan ito ni Kai sa sorpresa. Nagdagdag ka ng mga scallops at abalone sa sopas. Ngumiti ang butler. Ang sopas ng manok ay masyadong magaan, kaya kailangang magkaroon ng ilang panimpla, mayroon ding dessert. Huwag kang mag-alala. Tinanong ko ang doktor at sinabi niya na makakain mo ito. Tumango si Floyd sa kasiyahan. Inaprubahan niya ang diskarte ng butler. Si Nicole momentarily choked sa kanyang mga salita. Sa ilalim ng maingat na titig ng lahat, tahimik na natapos ni Nicole ang sopas. Si Floyd ay kumaway ng malaki. Ito ay naayos. Gawin ang sopas na ito araw-araw mula ngayon. Tumawa si Kai. Hindi nagsalita si Nicole. Ang mga mayayaman ay talagang ibang species. Pagkatapos ng pagkain, nalaman ni Nicole na nagpunta si Grant sa Sand City para sa kanyang ngalan. Mayroon pa siyang pagsisisi. Ang insidente ay malapit ng balutin, ngunit ngayon na nagpunta si Grant, tila wala siyang nagawa sa kanyang sarili. Tinapik ni Floyd ang braso niya. Huwag kang mag-alala. Mayroong ilang mga bagay na hindi mo magagawa ngunit kaya ng iyong kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig na tumawa si Floyd. Kinuha ni Kai ang pagkakataong sagutin. Siyempre, ito ay matandang Master Leonard sa Sand City. Marahil siya ang nasa likod ng iyong aksidente. Natagpuan si Autumn Ferguson at ang reporter, maaari niyang gampanan para sa bagay na ito. Kabanata 1287. Ano ang gusto mo? Sumimangot si Nicole. Bago siya makapagsalita, nagsalita si Clayton sa isang malamig na tinig. Hindi. Marahil alam ng Old Master Leonard ang tungkol sa bagay na ito.
Alam din niya na natagpuan ni Autumn ang reporter na iyon. Pinasimulan niya lang siya, ngunit ang nag-apoy sa warehouse ay hindi sa kanya. Kung gayon, sino ito? Tanong ni Kai. Quavon. Ang mukha ni Clayton ay malinaw na naninigas nang mabanggit niya ang pangalang iyon. Tumahimik sandali ang silid. Nagdilim ang mga mata ni Floyd. Si Quavon Sloan ay narito. Ang iyong ama. Tumanggaw si Clayton. Ang kanyang mga mata ay hindi makakatulong ngunit lumingon upang tingnan ang dumbfounded na si Nicole. Nagpunta ako upang hanapin ang taong iyon na nag-sneak sa paligid. Dinala nila ako sa isang sulok, at may kumatok sa akin mula sa likuran. Naghanda sila. Sa isang sandali, naging maingat si Floyd. Naging grim din ang mukha niya. Nakita mo siya. Tumanggaw si Clayton. Nalaman niya ang katotohanan sa likod ng paralysis ni Isaac, kaya't lihim siyang dumating dito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kahit na si Eric Ferguson, na nasa kalayaan, ay alam na si Quavon ay dumating sa media niya. Maliwanag na ang kapangyarihan ni Quavon ay hindi dapat ma-underestimated. Bumagsak ang ekspresyon ni Floyd habang nanatiling tahimik. Kung iyon talaga ang kaso, kung gayon sila ay masyadong walang pag-iingat noon. Hindi nila dapat palayain si Nicole na mag-isa. Umubo si Nicole. Ang kanyang tinig ay okay na, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Dahil siya ay dumating dito ng lihim, hindi siya dapat magkaroon. Magdala ng maraming tao sa kanya. Hindi na kailangan nating mag-alala tungkol dito. Tumanggaw si Floyd. Nagpunta si Clayton upang hawakan ang kanyang buhok at nagsalita sa isang mababang boses. Hindi ka maaaring mag-isa hanggang sa umalis siya sa media niya. Ngumiti si Nicole at hindi tumugon. Hindi niya naramdaman na natakot iyon. Bumalik noon, hindi niya pinatay si Isaac sa kabaitan. Huminga ng malalim si Nicole. Pagkatapos ay malutas natin ang problema ng isang hakbang sa bawat oras. Tiwala siya. Sa anumang kaso, pagdating sa kanyang teritoryo, ang pag-order ng mga tao sa paligid ay isang bagay na gusto niyang gawin. Tumawa si Kai at nag-click sa kanyang dila bago lumingon upang umalis sa silid. Tumawag si Nicole sa kanya. Tandaan ang aking cruise ship. Naninigas ang likuran ni Kai at sumingit siya. Lahat ng aking pinaghirapan na pera ay may squander sa iyo ng maaga o huli. Masayang tumawa si Nicole. Ngumiti din si Clayton. Ano ang gusto mong tanungin mula sa akin? Tumahimik si Nicole at kumurap. Hindi niya maintindihan. Inalis ni Clayton ang kanyang ngiti. Gusto mo ng isang cruise ship? Maaari rin akong bumili ng isa para sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Hindi mahalaga kung gaano kahirap makuha ang gusto niya, nais ni Clayton na ibigay ito sa kanya. Nais niyang ibigay ang buong mundo sa kanya. Gusto din niyang ibigay sa kanya ang kanyang buhay. Sumimangot si Nicole. Hindi niya naisip ang tanong na iyon dati. Hindi niya talaga gusto ang isang cruise ship. Gusto lang niyang gastusin ang pera ni Kai. Hindi pa rin nagkulang si Kai ng pera na iyon. Si Nicole ay hindi pa umabot at humingi ng ibang tao para sa isang bagay dati. Ang pakiramdam na iyon ay medyo hindi pamilyar. Gayunpaman, sa pagtingin sa inaasahan ni Clayton, talagang ayaw ni Nicole na pabayaan siya. Naisip ito ni Nicole. Gusto kong sumakay ng kabayo. Kapag siya ay gumaling, nais ni Nicole na sumakay sa kabayo at maranasan ang pakiramdam ng ligaw. Matagal na siyang nakasakay sa kabayo, kaya't napalampas niya ito. Ngumiti si Clayton. Inabot niya at pinched ang earlobe ni Nicole. Ang kanyang tono ay indulgent. Okay, maghintay ng ilang araw. Tumanggaw si Nicole. Wala siyang balak na lumabas kaagad. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, malamang na mahuhulog siya sa kabayo. Nanatili doon si Clayton hanggang sa madilim. Dahil hindi sinabi ni Floyd na si Clayton ay maaaring manatili sa gabi, hindi maaaring gawin ni Clayton ang inisyatibo upang manatili alinman. Marami pa ring mga bagay na nakasalansan sa likuran niya. Si Clayton ay nasa kalagayan lamang na alagaan ang iba pang mga bagay nang makita niyang maayos si Nicole. Gayunpaman, napanood ni Clayton si Nicole na kumain ng hapunan bago siya nagpaalam. Hindi siya pinilit ni Nicole na manatili rin. Sinabi niya sa kanya na magsaya at huwag gumawa ng anumang bagay sa karaniwan. Kabanata 1288. Pag-aasawa. Ngumiti si Clayton. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging bobo. Bumaba siya. Nakita ni Clayton na hiniling ng butler sa mga lingkod na itakda ang mesa. Clayton, maghapunan bago ka umalis.
Nagsalita si Floyd mula sa sala. Pinaikit ni Kai ang kanyang mga mata. Handa kang umalis. Isang una nang itinapon sa ulo ni Kai, kasunod ng isang hitsura ng babala. Sinara ni Kai ang kanyang bibig. Ngumiti si Clayton. Nalulugod ako na mabuti si Nicole. Mayroon pa akong ilang mga bagay upang alagaan ang pag-aalaga. Tumanggo si Floyd. Sige. Sinabi ni Clayton, aalis na ako. Tumahimik si Floyd. Clayton, ang insidente ni Nicole ay walang kinalaman sa iyo, kaya huwag sisihin ang iyong sarili. Alam namin kung ano ang naramdaman mo tungkol kay Nicole. Hanggat maayos ang kanyang ginagawa, wala na kaming pakialam sa iba pa. Ilang beses nang nagbago ang ekspresyon ni Clayton. Naririnig niya ang kahulugan ng mga salita ni Floyd. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay curly, at tumanggo ng bahagya si Clayton bago tahimik na itinaas ang kanyang mga paa upang umalis. Pinaikit ni Kai ang kanyang mga mata. Wala ka talagang pakialam. Tumingin si Floyd kay Kai. Nang walang pagsasalita ay nagpunta si Floyd sa mesa at handang nang kumain. Tumayo si Maverick na parang anino mula sa isang upuan na hindi kalayuan. Inunat niya. Kumpara kay Eric noong nakaraan, mas mahusay si Clayton. Hindi bababa sa hindi na kailangang habulin siya ni Nicole. Siya ang tumatakbo pagkatapos ni Nicole. Natapos ang pagsasalita ni Maverick at nagpunta sa mesa. Biglang naintindihan ni Kai. Sure na sapat, si Maverick ay isang henyo. Kahit na ang kanyang pag-unawa sa buhay ay mas masusing kaysa kay Kai. Ngunit, Mav, bakit bigla kang bumalik? Hindi ba binibigyan ka lamang ng iyong institusyon ng pananaliksik sa pagtatapos ng taon? Tanong ni Kai. Itinulak ni Maverick ang kanyang baso na naka-frame na ginto at mahinahon na nagsalita. Naghahanda akong magpakasal. Si Floyd at Kai ay nagyelo ng sabay. Tumingin sila kay Maverick sa pagkabigla. Mahinahon na nagsalita si Maverick. Mas nababahala pa ang pamilya ni Molly. Nararamdaman ng kanyang ina na ang swerte ni Molly ay magiging napakasama kung hindi siya magpakasal sa taong ito. Nagkibit balikat si Kai. Kaya, naniniwala ka na ang uri ng kalokohan. Malinaw na pinilit ang pag-aasawa. Sinipa ni Floyd si Kai na mabangis mula sa ilalim ng mesa. Si Kai ay talagang walang filter sa kanyang bibig. Itinaas ni Maverick ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay nag-flick ng ilang sandali. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kulot sa isang ngiti. Naniniwala ako. Natigilan si Kai. Siyentipiko ka. Kaya ano? Anyway, napagpasyahan ko na. Kukunin muna namin ang aming lisensya sa kasal at magkaroon ng aming kasal kapag nag-off kami ng oras. Tumanggo si Floyd. Nais mo bang kausapin ko ang mga magulang ni Molly at magtakda muna ng isang petsa? Dapat gawin ang inisyatibo upang hilingin sa kanila para sa isang pagkain. Sinabi ni Maverick, itinakda ni Molly ang oras. Lahat kayo ay kailangan lang magpakita. Ang bibig ni Kai ay twitched. Inayos mo ang lahat sa iyong sarili. Ginagamot mo ba kami tulad ng mga tool? Sinulyapan siya ni Maverick. May problema ka ba dyan? Tumingin si Kai sa kanyang mga mata at nagyelo. Nope. Mabuti. Si Floyd ay napakaiginiit sa pagnanais na makisali, ngunit hindi nais ni Maverick na si Floyd ay pumunta para sa mahusay na pakikipagsapalaran. Ang dahilan ay marahil na ang ama ni Molly ay matanda at hindi nais na ang kanyang anak na babae ay pinaghihinalaang maging digger ng pagiging digger. Kaya, inaangkin ng kanilang pamilya sa iba na ang kasintahan ni Molly ay isang ordinaryong inhinyero lamang. Natuwa si Nicole nang malaman niya ang tungkol sa bagay na ito at inihayag na kailangan niyang maging bahagi ng pagpaplano para sa kanilang kasal. Mariing tumanggi si Maverick. Si Nicole ay nagdusa ng maraming mga suntok at sa wakas ay tumigil na patuloy na naghahanap ng pang-aabuso. Sa gabi, niyakap ni Nicole ang kanyang unan at nakaupo kasama si Floyd sa sala. Nagkaroon sila ng isang tawag sa video kasama si Grant. Nandoon din si Jacob. Malinaw siyang nagyelo sandali nang makita niya si Nicole. Miss Stanton. Ang boses ni Jacob ay nagsimulang bumulwak. Kabanata 1289. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Nang makita ni Jacob na maayos si Nicole, gusto niya talagang bumagsak sa lens. Alam ng lahat na mula nang dumating si Grant sa Sun City, ang estilo at pamamaraan ni Grant ay ganap na naiiba kay Nicole's. Nang magalit si Nicole, puro galit lang ito. Kapag pinagalitan niya ang isang tao ng malubha, malamang na hindi siya mananatiling magalit ng matagal.
Ito ay kapag nagtago siya ng isang sandang sa kanyang ngiti na nangangahulugang siya ay tunay na galit. Gayunpaman, hanggat hindi tumawid si Jacob sa linya, sa pangkalahatan ay magiging isang bulag na mata si Nicole. Tulad ng para kay Grant, ang kanyang kulog na estilo ay maaaring pahirapan ang isang tao sa kamatayan. Isang hitsura lamang mula kay Grant ang maaaring gumawa ng isang tao na masyadong natatakot na sabihin kahit ano. Walang pangalawang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Jacob na hindi niya magagawang magpatuloy sa pamumuhay ng matagal. Ngumiti si Nicole at kumurap sa screen. Ginoong Cook, tinain mo ba ang iyong buhok? Bakit puti ang lahat ngayon? Sa pagbanggit na iyon, nais ni Jacob na mag-ahit ng kanyang kalbo ng buhok. Dahil sa aksidente ni Nicole, si Jacob ay hindi man lang naglakaloob na makakuha ng isang buong pagtulog sa gabi mula sa pagtataksil. Matapos ang pagdating ni Grant, ang mga nerbiyos ni Jacob ay naging mas frayed. Kung may nangyari sa tagapagmana ng Stanton Corporation sa Sun City, si Jacob ay hindi makakakuha ng pagkakataon na mabuhay. Si Jacob ay nabuhay ng higit sa kalahating siglo at malapit ng magretiro ngunit malamang na mawawalan siya ng trabaho. Si Grant ay sumulyap kay Jacob ng malamig, at agad na binubuo ni Jacob ang kanyang ekspresyon at tiningnan ang kamera sa trepidation. Hindi ko tinain ang aking buhok, Miss Stanton. Dapat kang magpahinga. Ang mga kawani ng koponan ng proyekto ay lahat ay nag-aalala tungkol sa iyong kalusugan. Inaasahan nilang lahat na mag-ingat ka sa iyong sarili. Tumanggo si Nicole na may ngiti. Okay, salamat sa pag-aalala. Malamig na ginambala sila ni Grant. Enough. Itigil ang pag-uusap na walang kaparirikan at sabihin ang isang bagay na kapakipakinabang. Si Nicole at Jacob ay hindi nagsalita. Sa gilid, si Floyd, na nagpapanggap na hindi nakikita, ay maaari lamang magpanggap na wala siyang narinig. Binubuo ni Nicole ang sarili at huminto. Big Brother, ano ang sinabi ng reporter? Tumanggo si Grant. Nakuha ni Luca ang pahayag ng reporter. Ang boss ng kumpanya na si Autumn Ferguson ay nag-uutos, ngunit kung ano ang nakakatawa na kapag binanggit na boss, binanggit din niya ang pamilyang Ferguson. Iyon ang dahilan kung bakit ang reporter ay nang-ahas na maging matapang. Sumimangot si Nicole, pagkatapos ay chuckled. Kaya, naisip ng reporter na ito ang pamilyang Ferguson na nagturo sa kanya na i-frame kami. Akala niya ang pamilyang Ferguson ay papasok upang maprotektahan siya. Tumanggo si Grant na may walang ekspresyong mukha. Bigla din itong natagpuan ni Nicole na katawa-tawa pagkatapos marinig ito. Kung alam ni Eric ang tungkol dito, baka matawa talaga siya sa labis na galit. Kasangkot ba ang pamilyang Leonard? Sa gilid, biglang nagsalita ang kalmado na si Floyd. Itinikom ni Grant ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay malalim at matalim. Sa pagkakaalam ko, marahil hindi. Oh. Leonard toyed with Lil N, ngunit hindi siya kumilos bilang backup para sa kanyang satuhod. Matagal nang nalaman ni Floyd ang ugnayan sa pagitan ng Old Master Leonard at Autumn Ferguson. Malinaw at malamig ang tono ni Grant. Nang makarating ako sa Sun City, personal na dumating ang Old Master Leonard upang kunin ako ng isang napakataim-time na pag-uugali. Sinabi niya na lantaran na wala siyang alam tungkol sa mga aksyon ni Autumn. Ipinahayag din niya ang kanyang paghingi ng tawad sa hindi pagtulong nang dumating si Nicole sa kanyang pintuan bago. Sa palagay ko ay naglalagay lang siya ng mga hangin at tumayo para kay Autumn. Sa hindi inaasahan, nagdulot ito ng gayong insidente. Malamig na ngumiti si Floyd. Ang kanyang mga mata ay malamig at naiinis. Hindi siya maaaring maglagay ng mga hangin ngayon na nandoon ka. Ang matandang iyon ay talagang nakakagulat. Ang isang tao na may kakayahan ay walang dahilan upang itago o mapahiya. Galit na galit si Floyd. Gusto niyang pisilin ang mesa. Naghintay siya upang makita kung anong mga saloobin ang matandang Master Leonard. Ito ay mas mahusay kung ang Old Master Leonard ay kasangkot. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng pagkakataon si Floyd na i-screw siya ng sabay-sabay. Sa hindi inaasahan, ang matandang master na si Leonard ay talagang na-back down. Kabanata 1290. May isang tao sa likuran. Ngumiti si Nicole at tinapik ang braso ni Floyd. Sa pamamagitan ni Old Master Leonard's power sa Sun City, itinuturing niyang ibinaba ang kanyang ulo sa pamamagitan ng personal na pagpili ni Grant. Ginagawa niya ito upang ipakita sa amin. Sa katunayan, hindi madali. Siya ay nasa edad na ito,
Ngunit siya ay hinayla ni Autumn na tulad nito. Kung ang salita ay kumalat, siya ay maging isang biro sa lungsod ng Sun City. Kaya ano? Karapat-dapat siya. Si Floyd sneered. Ipinakita namin sa kanya ang paggalang ngunit tinanggihan niya ito at kinuha pa ang inisyatibo upang pukawin ka. Ang kanyang turf ay kung ano ang mayroon ng pamilyang Leonard. Sa palagay ba niya talaga na makapagpahinga siya ng ganyan? Nakita ni Nicole ang kanyang galit at ngumiti bago tumingin kay Grant. Pakinggan mo na, Big Brother. Kailangan mong may bulalas ang aking galit sa aking ngalan doon. Huwag kang mag-abala kahit na siya ay bumalik. Kahit na siya ay lumuhad at humingi ng awa, kailangan mong takutin siya ng kaunti. Paulit-ulit na tumango si Floyd. Tama ka, hindi natin siya mapabayaan. Walang magawa si Grant sa kanyang mga templo. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang matalim at nagyayelo na hitsura. Fine. Nahuli na namin ang elektron-ikong kagamitan ng Leonard family. Bakit hindi natin ito makuha? Ngumiti si Floyd nang marinig niya iyon. Mahusay. Ang pamilyang Leonard ay itinuturing na nagdurusa sa isang talamak na sakit. Umasa sila sa kanilang mga elektron-ikong kagamitan sa mga nakaraang taon upang suportahan ang iba pang mga bahagi ng kanilang pag-unlad ng pagkawala ng pera. Ang mga elektron-ikong kagamitan ay itinuturing na isang mas kumikita na proyekto para sa pamilyang Leonard. Itinuturing din silang napakasikat sa Sun City at nakabuo ng maraming kita, kaya ang mga tauhan ng department ay nagpakita ng maraming paggalang at hayaan silang lumapit at umalis. Karaniwang sila ang mga haligi ng ekonomiya ng Sun City. Ang kanilang pangunahing tatak ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging maliit scale, ngunit ang produkto ay medyo kat-anji-tangi. Sa katunayan, walang pagpipilian pagdating sa scale. Iyon ay dahil ang mga gumawa ng pinakamahusay sa industriya ay ang Stanton Corporation at Ferguson Corporation. Ang isa ay tungkol sa kalidad, ang iba patungkol sa kahusayan. Ang mga tampok ay naiiba, at ang kanilang target na madla ay naiiba din. Itinuturing silang magkaroon ng kahit na split sa larangang ito. Tulad ng para sa mga maliliit na negosyong nakaligtas sa pagitan ng mga bitek, makakahanap lamang sila ng ibang paraan. Halimbawa, binawasan nila ang gastos ng mga materyales at sa gayon ay nabawasan ang mga gastos sa paggawa. Sa Sun City, ang mga elektron-ikong aparato ng pamilya ng Leonard ay maaaring gumawa ng isang bagay na hindi maaaring gawin ng Stanton Corporation at Ferguson Corporation, at iyon ay personal na pagpapasadya. Ayon sa mga kinakailangan ng bawat tao, na-customize nila ang produkto na nakakakuha ng mata ng customer, pinapalakas ang mga pakinabang at sa gayon ay binabawasan ang malinaw na pakiramdam ng kahinaan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng nangangailangan ay walang kaunting paggamit sa mga malalaking grupo tulad ng Stanton Corporation at Ferguson Corporation. Ang kanilang base ng customer ay nakatuon sa universal na mga pangangailangan ng higit sa 1 bilyong mamimili. Ang mga produktong linya ng pagpupulong tulad nila ay hindi mag-aalok ng personal na pagpapasadya. Sa makatuwid, ang pamilyang Leonard ay mahusay na ginagawa sa lugar na ito at umunlad pa rin. Kung nawala ang pamilyang Leonard na ito ng sektor ng paggawa ng pera, nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanilang haligi sa pananalapi. Ang pamilyang Leonard ay malapit ng maiunat sa kanilang limitasyon. Ang panukala ni Grant ay maaaring mukhang casual, ngunit ito ay karaniwang pinching ang lifeline ng Old Master Leonard. Ito ay mas mabisyo kaysa sa sinumpa ni Nicole. Si Jacob, na nakatayo sa gilid, ay nanginginig. Sure enough, hindi maaaring masaktan si Nicole. Kahit na si Grant ay hindi naglakas loob na masaktan siya. Ngumiti si Nicole, nakataas ang kilay, at tumango. Oo naman. Mayroon akong isang tao mula sa kumpanya na sumunod sa planong ito. Tumango si Grant. Seryoso siya tungkol dito. Sa pamamagitan ng paraan, sa panahon ng pagsisiyasat, natuklasan ko ang isa pang hindi pamilyar na puwersa na manipulahin ang planong ito, ngunit walang anumang mga pahiwatig para sa ngayon. Tumahimik si Nicole at nagpalitan ng hitsura kasama si Floyd. Nagubo siya. Big Brother, hindi pa namin ito sinabi sa iyo. Ang hindi pamilyar na puwersa na iyon ay marahil Quavonslon. Si Grant ay nanigas at pinaliit ang kanyang mga mata. Quavonslon. Ang ama ni Clayton. Kabanata 1291. Masyadong mahusay. Tumango si Nicole. Sumimangot si Grant. Wala kaming anumang balita na siya ay dumating.
Sinabi ni Nicole, hindi lang ito sa amin. Maging si Eric na nasa Liberty ay hindi alam, at tama iyon sa ilalim ng kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ni Quavon ay hindi maaaring ma-underestimated. Ang mga kalalakihan ni Quavon ay ang gumawa ng apoy na iyon. Ang ekspresyon ni Grant ay naging ilang mga degree na mas malamig. Ang kanyang mata ay exuded a cold chill. Alam na niya. Dumating siya rito nang may layunin upang hanapin ka. Nais niyang mahuli ka sa bantay at magdulot ng isang aksidente, ngunit hindi niya inaasahan na makalayo ka. Tumanggo si Nicole. Ilang sandali, mabigat ang puso ng lahat. Hindi siya natatakot sa hinaharap. Gayunpaman, palaging may isang kutsilyo na nakabitin sa itaas, at palaging hindi komportable na isipin. Mas mainam na malutas ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Mayroong ilang sandali ng katahimikan. Walang nagsalita. Nanguna si Grant upang masira ang katahimikan, sabihin ko kay Luca na bumalik ka agad at sundan ka. Tumanggo si Floyd at ipinahayag ang kanyang kasunduan. Big Brother, nakasisiguro ka lang at makitungo sa proyekto sa Sun City. Kapag ang kalidad ng tseke ay halos tapos na, maaari mong simulan ang ikalawang yugto ng proyekto. Hindi na kailangang maantala ito, masyadong mahaba dahil ito ay sanhi ng mabibigat na pagkalugi. Ang opinyon ng publiko sa media ay dapat na makontrol ngayon. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao ang nakakita sa akin na inagaw at nagbabanta. Malamig na ngumiti si Grant. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nasa internet ay nakikiramay sa iyo. Walang naniniwala na may mali sa ating produkto. Ang mga nagmamay-ari na nagdudulot ng problema ay naging tahimik. Kahapon, ang mga tao na humahawak ng kalidad ng inspeksyon ay dumating at tinanong ako kung nais kong ipagpatuloy ang inspeksyon. Iminungkahi nila na gumawa lamang sila ng isang pagpapanggap na sinuri nila upang i-brush ang bagay. Pagkatapos ng lahat, kung ang pagkaantala ay masyadong mahaba, ito ay masyadong magastos para sa kanila. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Mabuti iyon. Alagaan ko ang mga bagay dito. Iwanan din sa akin si Quavon. Itinaas ni Grant ang kanyang ulo ng isang kalmadong ekspresyon. May solusyon ka. Ngumiti si Nicole. Siyempre. Alright, pagkatapos ay hawakan mo ito. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong. Tumanggo si Nicole. Medyo nagchat sila ng kaunti at natapos ang tawag sa video. Si Nicole ay nakaunat at malapit nang tumayo upang umakyat sa itaas upang matulog. Tinawag siya ni Floyd. Maaari ko pa ring hawakan ang mga gawain sa kumpanya. Ano ang pinakamahalaga para sa iyo ngayon ay magpahinga. Huwag mag-alala tungkol kay Quavon. Ngumiti si Nicole at ibinaba ang kanyang mga mata. Tatay, dapat kang maniwala na malulutas ko ang bagay na ito. Palagi mo akong pinagkakatiwalaan. Ang kanyang ngiti ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit hindi na siya bata. Mayroong ilang mga matalim na gilid na nakatago sa kanyang ngiti. Bilang kanyang ama, dapat niyang malaman na ito ng mabuti. Sumakit ang kanyang puso sa kung ano ang naranasan niya, ngunit tiwala din siya sa kanyang mga kakayahan. Ngayon, si Nicole ay hindi nahaharap sa mga komplikadong pakikibaka sa mundo ng negosyo, ngunit isang bagay na mas makasalanan kaysa sa isang kompetisyon sa negosyo. Gayunpaman, sa kanya, hindi ito isang bagay na hindi inaasahan. Tumahimik si Floyd at pinanood ang paglalakad niya sa hagdan na may mga light step. Si Tiger ay bumagsak mula sa ilang sulok at humiga sa mga braso ni Floyd, na sumisigaw sa kanya. Hinaplos ito ni Floyd at bamantong hininga. Gusto ko laging itaas siya bilang isang maliit na maliit na prinsesa, ngunit siya ay medyo napakahusay, hindi ba? Si Tiger ay nakalagay sa kanyang mga bisig sa kasunduan, na tinatabunan ang buntot nito. Ipinahayag nito na napagkasunduan nito sa puntong iyon. Si Kai, na nasa gilid ay tahimik na naglalaro ng isang game, nag-click sa kanyang dila at hindi pinansin. Tumingin si Nicole sa kanyang telepono. Bukod sa mga mensahe mula kay Yvette, Julie, at Ian, mayroon ding mga mensahe mula kay Eric. Tinanong lang siya ni Eric kung kumusta siya. Wala siyang balak na tumugon. Matagal na siyang nakikipag-usap sa kanyang sarili. Plano ni Nicole na maghintay hanggang sa hindi na niya ito matiis bago ito hadlangan. Kabanata 1292. Hawakan. Gayunpaman, walang mga abiso mula kay Clayton. Walang isang solong mensahe o tawag sa telepono. Iyon ay masyadong kakaiba. Sumimangot si Nicole.
Ito ay hindi maaaring nangyari dati. Naisip niya, baka bumalik na lang siya at may labis na trabaho upang gawin na hindi niya natapos. Natapos ni Nicole ang kanyang shower at pinag-isipan, nagtataka kung matutulog na siya. Nagpa siya siyang magpadala sa kanya ng isang mensahe. Matutulog na ako. Good night. Sagot ni Clayton bago niya mapaikit ang kanyang mga mata. Good night. Mga matamis na pangarap. Matagal nang tiningnan ni Nicole ang tugon bago unti-unting kumalma ang kanyang kalooban. Pinatay niya ang telepono at natulog. Maaga kinabukasan, tinawag ni Nicole si Logan. Mula nang siya ay bumalik, natural na sumunod din sa kanya si Logan. Natagpuan ni Logan ang impormasyon tungkol sa Sloan Corporation at ipinadala ito sa kanya. Ito ang pinakabagong balita, at ang lahat ay napakadetalyado. Sinundan niya si Nicole sa study room sa sandaling dumating siya. Nais ng butler na magpadala ng ilang mga pampalamig sa itaas ngunit napahinto ni Floyd. Ang butler ay labis na nabigo. Gustong-gusto ng binibini na kumain ng merienda na ginawa ko noong ginagawa niya ang kanyang araling bahay. Sinabi ni Floyd, kumuha siya ng isang pagsusulit, hindi gumagawa ng ordinaryong araling bahay. Sige, ipapadala ko ito sa ikatlong batang master. Sa pag-aaral. Nag-type si Nicole sa 3 computer sa harap niya. Ang computer screen ay nagpapakita ng isang napakakomplikadong chart ng stock, ngunit hindi siya mukhang natakot. Sa gilid, gumawa si Logan ng maraming mga plano at ibinigay ito sa kanya. Pangulo, ito ang kasalukuyang pinakamalaking domain sa mga industriya ng Sloan Corporation. Ang sektor ng medikal ay palaging ang pinakapagputol at pangako. Kinuha ito ni Nicole at tiningnan ito. Ang kanilang grupo ay may pinakamahusay na kontrol sa mga mangangalakal at nagbebenta, at ang kanilang mga resulta ng stock ay napakahusay. Ang pagtaas at pagkahulog ay napakaregular. Ang isang layco ay maaaring hindi makita ito, ngunit ang isang tagaloob ay maaaring mahuli ito ng isang sulyap. Sila ay mga veterano sa pag-iwas sa mga tao. Hindi nakakagulat na kumita sila ng maraming pera. Tinitigan ito ni Nicole ng 10 minuto bago mag-squint at kinakalkula ang oras. Karaniwan, magkakaroon ng isang siklo na panahon ng 1 o 2 mga taon, ngunit hindi namin hintayin na matagal na ngayon. Magkakaroon ng isang mahalagang pagdiriwang sa 1 linggo na nasa Liberty. Ang larangan ng medikal ay mahalaga sa paggalang na ito at tiyak na babangon. Si Isaac bilang tagapagmana ng Sloan Corporation ay isang tiyak na katotohanan. Kung biglang naging paralisado si Isaac, tiyak na magiging sanhi ito ng isang pukawin. Iyon ay nang hindi binabanggit kung paano hindi kasiya siya ang dahilan na siya ay paralisado. Kung walang pinuno, lilikha lamang ito ng kawalan ng tiwala at pagkabalisa tungkol sa hinaharap ng Sloan Corporation. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan ng malalaking korporasyon na mapanatili ang kanilang imahe. Ang pinakamaliit na negatibong epekto ay makagawa ng serye ng mga reaksyon ng chain. Tumango si Logan at huminto. Pangulo, dahil si Ginoong Sloan ay isang dalubhasa at alam niya ang pamilyang Sloan na pinakamahusay, dapat ba nating hilingin ang kanyang opinyon? Tumingin si Nicole sa kanya at nagsalita sa isang magaan na tono. Mayroon pa rin siyang relasyon sa dugo sa kanila. Dahil ito ay isang bagay sa pagitan ng mga pamilyang Stanton at Sloan, huwag hayaan siyang makisali. Kung si Clayton ay handa o hindi, magiging mahirap para sa kanya kung ang kanyang pagkakakilanlan ay pinalaki. Tahimik na tumango si Logan. Ang dalawa ay nanatili sa itaas ng higit sa 2 oras bago nagmadali si Logan sa ibaba at nagtungo sa opisina upang maghanda. Si Nicole ay nanatili ng ilang sandali bago mabagal ang pagbukas ng pintuan at lumabas. Si Tigger ay nagpapatakbo ng mga bilog sa pintuan at hinaplos ang kanyang mga paa nang makita itong lumabas. Bumaluktot si Nicole upang kunin ito. Tuwang-tuwa ka ba dahil makikita mo agad si Molly? Tigger bristled. Hindi naman. Kabanata 1293. Ang iyong pagkawala. Ang bawat strand ng balahibo ni Tigger ay nagpakita ng kanyang pagtanggi. Ayaw ni Tigger na makita ang lunatic na si Molly Stewart. Ngumiti si Nicole at bumaba. Ang telepono lang ay nangyari na nagring. Bumaba si Nicole at kinuha ito. Kumusta? Sino ito? Ang iba pang partido ay tahimik sa loob ng ilang segundo bago magsalita sa isang gruff tone. Miss Stanton, matagal na. Nagyelo si Nicole.
Ang ngiti sa mga sulok ng kanyang mga labi ay kumupas, at ang kanyang mga mata ay naging malamig. Chairman Sloan. Oo, Miss Stanton. Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Mayroong malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Narinig ito ni Nicole. Inaasahan niyang mamamatay siya ng mabilis, di ba? Ngumiti siya. Mas mahusay ako, salamat sa iyo. Maaari pa rin akong mabuhay ng ilang dekada. Tahimik si Quavon ng ilang segundo. Malamang galit siya. Huwag masyadong mapagmataas, batang babae. Umaasa ka sa maliit na kapangyarihan ng iyong pamilya ay dapat magdulot ng problema sa lahat ng dako. Hindi ba tinuruan ka ng iyong ama na itak ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti kapag lumabas ka? Ang kanyang tono ay malabo at mababa habang pinigilan niya ang kanyang mabagsik na emosyon. Ang kanyang mabagal na tinig ay nagdala ng banta. Nag-sneer si Nicole at nagsalita sa isang mahinahon na tinig. Itinuro sa akin ng aking ama na kung may maglakas loob na maglagay ng daliri sa akin, dapat ko lang siyang patayin. Haha. Chairman Sloan, natatakot akong hindi mo itinuro ang iyong anak na si Isaac na maging isang mabuting tao, di ba? Sa mga salitang iyon, ang telepono ay tahimik sa isang buong minuto. Mabigat at malamig ang tono ni Quavon. Maaaring madama ng isa ang panganib sa kanyang tinig kahit sa pamamagitan ng telepono. Ano ang sinabi mo lang? Kailangan ko bang ulitin ito? Malakas ang boses ni Quavon. Sino ang nagsabi sa iyo na? Clayton. Sinabi ni Nicole, kumuha ng hula. Kinuha ba ni Isaac ang inisyatibo upang sabihin sa akin ang matter na ito na karapat-dapat na magyabang? Kahit na hindi ito pinaniwalaan ni Quavon, ayaw ni Nicole na dalhin ito kay Clayton. Kaya, inililihis niya ang kanyang pansin. Isaac. Hindi niya alam ang kanyang sarili. Ang boses ni Quavon ay tumigil ng walang imak matapos ang isang talunin. Inilantad niya ang maraming impormasyon sa pangungusap na iyon. Hindi na kailangang sabihin ng labis kay Nicole. Sa isang sandali ng kawalang ingat, nahulog siya sa bitag ng maliit na batang babae na ito. Binalaan kita, kahit na ibunyag mo ang alam mo, walang maniniwala sa iyo. Walang punto sa pagsisikap na ay blackmail ako sa ganito. Ang tono ni Quavon ay nagdala ng isang pahiwatig ng babala. Nisneered si Nicole. Chairman Sloan, hindi ka ba ang nag-inisyatibo upang ay blackmail ako? Bakit bigla itong naging blackmail mo? Nang hindi naghihintay ng sagot ni Quavon, ngumiti si Nicole at patuloy na nagsasalita. Hindi ako isang reporter ng chismis, kaya hindi ako interesado dito. Gayunpaman, sa palagay ko na ang isang tulad ni Isaac na paralisado ay maaaring maging mas paputok na balita. Bahagyang nagbago ang mukha ni Quavon. Ang kanyang mga mata ay ganap na malamig at lumubog. Ang kanyang panga ay nakatikim, at ang mga ugat sa mga sulok ng kanyang noo ay nakakunot. Sa telepono, ang tinig ni Nicole ay malinaw at malamig na may ilang mga pahiwatig ng panonood ng isang mahusay na palabas. Alam mo ba kung bakit hindi ko siya pinatay ng lubusan? Ito ay dahil gusto ko siyang panuurin ang kanyang sarili na mawala ang lahat ng mayroon siya sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Quavon ay madilim, ngunit bago siya makapagsalita, pinatay ni Nicole ang telepono. Tumayo siya roon sa isang malabo na kalagayan. Malamig ang tingin niya at mahigpit. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Luca, gumawa ng isang bagay para sa akin. Sa susunod na ilang araw. Si Nicole, ang paligid ng pag-aaral. Sa loob ng ilang beses kung saan kailangan niyang lumabas, siya ay malapit na sinundan ng ilang mga bodyguard. Maging si Kai ay hindi alam ang itineraryo ni Nicole. Maraming beses na dumating si Clayton ngunit hindi ito mapakinabangan. Nakatanggap siya ng ilang mga tugon sa kanyang mga mensahe, ngunit ang kanyang mga tawag sa kanya ay hindi kailanman naranasan. Kabanata 1294. Hindi makapasok, hindi maaaring umalis. Tumawa pa si Kai kay Clayton ng maraming beses at pinaglaruan siyang pribado kay Maverick. Nagtataka kung si Nicole ay tapos na niloloko si Clayton at nais na masira. Hindi sumagot si Maverick. Ito ay lamang kapag hindi makarating si Kai sa telepono kasama si Nicole na naramdaman niya na ang kanyang posisyon ay mas masahol pa kaysa kay Clayton. Ano ang isang sampal sa mukha? Inaliw lang ni Floyd si Clayton at sinabi sa kanya na huwag masyadong mag-isip. Ito ay normal para maging abala si Nicole. Pagkatapos ng lahat, si Grant ay wala sa paligid, kaya nagkaroon ng gulo ng mga bagay na naghihintay sa kanya na makitungo.
Maaari lamang ngumiti si Clayton at umalis. Makalipas ang isang linggo, ang stock market ay nakakita ng isang paputok na ulos. Ang ilan sa mga stockholder sa Liberty ay nawalan ng pera sa kaguluhan na ito at halos nawala ang kanilang buong kapalaran. Ito ay humantong sa mga taong nagbebenta ng masa upang maprotektahan ang kanilang kapital. Ngayon, mayroon ng 70% ng mga tao na hindi man lamang mapanatili ang kanilang kapital. Lahat ay naghahanap ng sanhi ng pag-ulos ng stock market, at isang piraso ng impormasyon ng tagaloob ay biglang naikalat. Ang mga bigwag sa likod ng pagmamanipula ng stock market ay nahit, at ang mga prospect ng pamilya ay hindi kilala, kaya kinuha nila ang pera at tumakbo palayo. Ang pinakakaraniwang paraan ng mga kapitalista ay upang i-rip ang mga tao. Ang alon ng kaguluhan na ito ay ang nauna. Kaagad pagkatapos, ang lahat ay nakakita ng isang kumpanya sa gilid ng pagkalugi ay biglang bumangon mula sa mga patay na magdamag, na binili ang karamihan sa mga stock na mababa sa magulong panahon na ito. Makalipas ang 2 araw, biglang bumangon ang stock market at hindi maipaliwanag muli, huli na para sa sino man na maging reaksyon. Ang isa sa mga tao sa likod ng pinakamalaking posisyon ay ang pamilyang Sloan. Sa pamamagitan ng alon na ito ng mga operasyon, kung ang isang tao ay isang tagaloob o tagalabas, magiging bulag sila na hindi makita kung ano ang nangyayari. Ang bawat tao ay nawalan ng pera kapag ang stock market ay nasa kaguluhan, at ang pamilyang Sloan lamang ang nakakuha ng isang palayok na ginto. Kapag nauunawaan ng lahat, maraming mga shareholders ang naharang sa gusali ng tanggapan ng korporasyon sa ibaba, na hinihingi ang isang pahayag. Malinaw na ang isang tao sa likod ng mga eksena ay nagmamanipula sa insidente, tinatrato ang mga stockholder bilang mga tanga. Ang seguridad sa Liberty ay naiiba sa Medianya. Ang mga stockholder na ito ay maraming pagtingin at munisayon sa kanilang mga kamay, upang magawa nila ang anumang nais nila. Ang ilan sa mga mas malakas na tao ay nabalisa at bumagsak sa loob ng gusali, na nasugatan ang ilan sa mga tauhan ng seguridad. Gayunpaman, mabilis silang nahuli ng pulisya na sumugod. Bagaman walang nagmamadali sa loob ng ilang sandali, parami ng parami ang hamarang sa pasukan sa gusali. Ang mga tao sa loob ay hindi naglakas loob na lumabas, at hindi rin sila papayagan ng mga tao sa labas. Tulad nito, ang standoff ay tumagal ng 2 buong araw kasama ang mga pintuan sa harap at likod na nakalock. Para sa isang panahon, ang nakamamanghang balita ay binomba ang mga ulo ng Liberty at hindi mapigilan. Ang Sloan Corporation ay orihinal na pinamunuan ni Isaac. Matapos ang aksidente ni Isaac, nahulog ito sa mga kamay ng Vice-Presidente. Si Quavon ay orihinal na nakatuon sa paghihiganti, kaya hindi alam ng maraming tao na nagpunta siya sa Medianya. Gayunpaman, ang malaking kaganapan sa Medianya ay malinaw na na-target ng Sloan Corporation. Ngayon, hindi makaya ni Quavon kung nais niya. Chairman Sloan, kailangan mo talagang bumalik. Bakit hindi ka bumalik kasama si Clayton? Si Autumn ay naghihintay sa paligid ni Quavon kamakailan lamang upang makakuha ng pagkakataon upang makipagkita kay Clayton. Mas mainam kung maaari niyang sundin ang mga ito pabalik sa kalayaan. Ang mga sulok ng bibig ni Quavon ay twitched. Ilang beses ko siyang hinanap, ngunit hindi niya ako nakita ng isang solong oras. Malinaw na talagang hindi siya interesado sa Sloan Corporation, ngunit maghintay tayo at tingnan. Kapag walang pag-asa sa babaeng iyon, siya ay natural na bumalik ng masunurin. Walang maaaring tumanggi sa tukso ng isang buong korporasyon. Hindi naniniwala si Quavon na ang kanyang anak na lalaki, ang Pino na egoist, ay magiging isang bulag na mata sa lahat ng yaman na iyon. Sumimangot si Autumn at naisip ito bago maingat na ipanukala, kailangan mo ba akong pumunta sa iyo upang makatulong? Tumahimik si Quavon. Manatili ka rito at titignan ang babaeng iyon. Huwag mawala ng walang dahilan. Binuksan ni Autumn ang kanyang bibig at nais na sabihin ang isang bagay, ngunit wala siyang pagkakataon na itulak ang kanyang swerte. Panoorin si Nicole sa kanyang sarili. Dapat nagbibiro siya. Kabanata 1295. Walang saysay na anak. Si Autumn ay nabubuhay sa ilalim ng takot sa counterattack ni Nicole laban sa kanya sa anumang sandali. Natatakot siya sa sandaling maaalala siya ni Nicole. Gayunpaman, si Autumn ay masunurin pa rin na sumagot ng, oo, at napanood ang pag-iwan ni Quavon.
Sa sandaling dumating si Quavon sa paliparan, maraming mga tao sa mga simpleng damit na napapalibutan siya. Malinaw na tiningnan sila ni Quavon at nanatiling tahimik. Hindi nagtagal, ang malulutong at malakas na tunog ng mataas na takong ay lumabas. Si Nicole ay nagsuot ng isang light color na trench coat na nagpakilala sa kanyang payat at magandang figure. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay maliwanag habang ngumiti siya. Habang nakatayo siya roon, ang ekspresyon ni Quavon ay biglang naging isang maliit na panahunan. Hindi alam ni Quavon kung bakit, ngunit nakaramdam lang siya ng kaba. Napakalakas ng aura ng babae. Hindi siya magiging mali pagkatapos ng maraming taon na makilala ang mga tao. Bagaman ang kanyang ngiti ay banayad at tahimik, walang bakas ng init sa mga mata na iyon. Ang dalawang kalalakihan na sumusunod sa likuran ni Quavon ay nag-react lamang bilang isang pag-iisip. Pumunta sila at sinubukan na protektahan si Quavon sa likuran niya. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ni Nicole ay isang hakbang sa unahan at nasasakop ang mga bodyguard ni Quavon. Si Autumn, na nagsisikap na halikan si Quavon, ay nagtungo sa paliparan upang makita siya. Nang makita ni Autumn ang eksenang ito, bigla siyang naramdaman na parang naglalakad siya hanggang sa kamatayan. Sumulyap si Nicole kay Autumn at ngumiti. Nakalimutan niya talaga ang tungkol sa pagkakaroon ni Autumn. Oh, parang hindi ako masyadong nag-iingat. Ngumiti si Nicole. Miss Ferguson, mukhang babalik ka sa Liberty kasama si Ginoong Sloan upang mabuo ang iyong karera. Naging mapatla ang mukha ni Autumn, at mukhang kinakabahan siya kay Quavon. Nais ni Autumn na umalis kasama ang Quavon kaagad. Kung hindi, maaari lamang siyang maghintay dito para malutas ni Nicole ang mga marka sa kanya. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit si Quavon tungkol kay Autumn. Hindi niya naisip na itapon ng isang taon na nabuhay ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang. Si Autumn ay walang halaga sa kanya. Hindi siya nagsalita, at si Autumn ay maaari lamang ipaliwanag ang kanyang sarili ng walang kabuluhan. Hindi, nandito lang ako upang makita siya. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay curly. Hindi niya balak mag-aksaya ng oras kay Autumn. Inilipat ni Nicole ang kanyang linya ng paningin sa katawan ni Quavon. Nag-flick ang kanyang mga mata, at nagsalita siya sa isang malabo at malamig na tono. Hindi kita malugod na tanggapin sa medyanya, kaya dapat kong paalisan ka. Kung hindi man, parang ako ay maliit na host. Ang mukha ni Quavon ay mahigpit at malamig. Ang kanyang titig ay nagyayelo habang tinitigan niya si Nicole. Sa palagay mo ba ito ang wakas? Sa palagay mo ay papayagan kita ng ganito? Ngumiti si Nicole, isang pahiwatig ng panunokso na tumatawid sa kanyang mga mata. Ang dapat mong alalahanin ngayon ay kung hahayaan kita. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Ito ay isang silid na naghihintay sa VIP. Kahit na may mga mausisa na tao, masasabi nila na ang mga tao dito ay hindi simple. Ang mga mayayaman ay hindi magiging nosy. Nag-aalaga lamang sila na panatilihin ang kanilang sarili sa malayo sa problema. Ngumiti si Nicole. Sa kasamaang palad, ang apoy na iyon ay hindi ako sinunog hanggang kamatayan. Tagapangulo Sloan, ang iyong walang saysay na anak na lalaki ay paralisado lamang, ngunit kung nais mo siyang mamatay, pagkatapos ay dalhin ito. Matapos siyang magsalita, nagbago ang boses ni Quavon. Itinaas niya ang boses niya. Paano ka manggauhas? Subukan mo ako. Ang ngiti ni Nicole ay mukhang medyo masama, at ang kanyang tingin ay malamig at tumagos. Walang nagtanong sa kanyang tapang. Si Isaac ay na-crippled, kaya hindi naisip ni Nicole na ipadala siya sa kamatayan. Ikinalulungkot ni Nicole na siya ay naging maawin. Ang mukha ni Quavon ay malabo habang siya ay sumulyap sa kanya. Nagawa ni Nicole na maunawaan ang itineraryo ni Quavon at pinigilan siya sa paliparan. Iyon ay isang bagay na hindi inaasahan. Nangangahulugan ito na kasama, si Nicole ay nanonood sa kanya at alam ang lahat tungkol sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi kasing simple ng paglitaw niya. Napangiti si Nicole ng mahina. Humakbang siya. Ang kanyang tono ay walang malasakit. Sa pamamagitan ng paraan, naghanda ako ng isang mapagbigay na regalo bilang kapalit. Narinig ko na ikaw ay isang tanyag na figure din sa pamilyang Sloan noon. Ito ang aking karangalan na makapagpalitan ng mga suntok sa iyo. Huwag mo akong bigan. Kabanata 1296. Alam mo na ito ay isang bitag. Natapos si Nicole na magsalita at tinikom ang kanyang mga labi.
Tumalikod siya at malumanay na naabot. Sumakay ka sa eroplano. Ang mga labi ni Quavon ay umiikot. Ang mga ugat sa mga sulok ng kanyang noo ay nakakunot. Nais niyang patayin ang babaeng ito, ngunit wala lang siyang kapangyarihan. Sa kabaligtaran, madali para kay Nicole na mapupuksa siya, na lihim na lumapit sa media niya. Miss Stanton, minamaliit kita. Ngunit huwag kalimutan na ang isang slon ay nasa tabi mo pa rin. Nginatngat ni Quavon ang kanyang ngipin at pinaalalahanan siya. Nais niyang inisin si Nicole at ayaw niyang makasama si Clayton. Kung magkasama sina Clayton at Nicole, hindi sila mapigilan. Gagawin nito ni Quavon na walang kabutihan at nagiging sanhi lamang siya ng pinsala. Naririnig iyon, itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at ngumiti. Chairman Sloan, alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay habang nandito ka? Ang tinig ni Nicole ay napakakaaya-aya at banayad, ngunit ang mga salitang binigkas niya ay labis na malupit at nakakatakot. Nagbago ang mukha ni Quavon. Sapagkat hindi ko nais na magkaroon ng kahit na kaunting pag-iwas sa media niya. Dapat kang magpasalamat na siya ang iyong anak. Kung hindi man. Hindi patuloy na sinabi ni Nicole ang susunod na mga salita. Gayunpaman, nauunawaan ng lahat kung ano ang sumunod. Kahit na si Autumn ay nauunawaan. Tumayo roon si Autumn. Nanginginig ang kanyang katawan. Si Nicole na tinitingnan niya ay tila nagbago sa ibang tao. Ang lahat ng paninibugho at pag-aatubili sa puso ni Autumn ay napatay. Ang antas ni Nicole ay hindi isang bagay na maaaring makamit ni Autumn sa pamamagitan ng edukasyon. Hindi ito isang bagay na makukuha niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Hindi rin magagawang tularan ni Autumn si Nicole kahit na sinubukan niya. Tinitigan ni Quavon si Nicole sa harap niya na may maulap na titig. Gaano katagal sa palagay mo ay mahuhulog siya sa iyo? Mayroon siyang malaking kayamanan ng Sloan Corporation sa kanyang mga daliri. Lahat ng mga pag-aari ni Isaac ay kabilang sa kanya. Pagdating ng oras, pipiliin pa rin niya. Ang tinig ni Quavon ay mababa at husky na may isang pahiwatig ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Gusto niyang makita ang babaeng ito sa harap niya na mabaliw. Ang dalawa noon ay nakatitig sa bawat isa pang salita ng walang 2 segundo, isang mainit at pamilyar na boses na tinged na may lamig ay dumating sa likuran nila. Oo, lagi ko siyang pipiliin. Ang tunog ng mga yapak ay unti-unting lumapit. Lumingon si Nicole sa gilid at nagulat nang makita si Clayton na nakatayo sa harap niya. Tumingin siya ng isang maliit na paglalakbay, ngunit ang kanyang mga damit ay hindi magulo, at ang kanyang mukha ay malinis at malinaw. Ang tingin ni Clayton ay malamig at solemn na habang tinitingnan niya si Quavon sa harap niya. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik at matatag. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Ayoko ng isang solong sentimo mula sa iyong pamilya. Natagpuan ko na ang isang abogado at nilagdaan ang isang pahayag ng pag-alis ng pag-aari. Ipapadala ito sa iyong mailbox sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong ihinto ang pagsubok na i-drag ako sa iyong mga plano. Nanlaki ang mga mata ni Quavon. Tinitigan niya si Clayton ng masidi, at ang kanyang mukha ay nanginginig ng bahagya. Clayton. Ang labi ni Clayton ay curly. Walang punto sa pag-alit dito. Dapat mong isave ang iyong lakas at makitungo sa gulo sa Liberty sa halip. Pagkatapos ng lahat, pinatawag ka ng sex sa pangalawang pagkakataon. Kung hindi ka pupunta at ipaliwanag, haharapin ng Sloan Corporation ang panganib ng pagtanggal. Galit na galit si Quavon kaya naging pula ang mukha niya. Tumingin siya kay Clayton at saka kay Nicole bago siya tumawa. Mahusay. Fine, nagtaas ako ng ingrate. Nanalo ka. Si Quavon ay nagngangalit sa kanyang ngipin ng walang tigil. Sinabi sa kanya ng kanyang tagapagbalita sa Liberty na ang kaguluhan sa stock market ay hindi isang panganib na natural na nangyari. Sa lahat ng posibilidad, ito ay gawa ng tao. Walang maraming mga tao sa Wall Street na may kakayahang manipulahin ang stock market at mag-set up ng isang malaking bitag. Si Clayton ay isa sa kanila. Ito ay isang malaking fiasco sa stock market. Sa ibabaw, ang pamilyang Sloan ay gumawa ng maraming pera, ngunit ang kanilang mga pag-aari ay nagyelo. Masasabi na nahaharap sila sa isang malaking panganib. Ang mga pagbabago araw-araw ay tulad ng mga bagyo na naglalabas ng kalangitan. Hindi kailanman sa kanyang mga pangarap ay iniisip ni Quavon na mawawala siya sa kanyang anak na lalaki. Kabanata 1297. Isang sorpresa sa bahay. Ngayon,
Ang mga bagay ay nagkataon na ito, oras na upang maiisip muli. Alam ni Quavon na minamaliit niya si Nicole. Pinahihintulutan din niya si Clayton. Tumalikod siya ng malamig at umalis. Hindi siya pinigilan ng mga kalalakihan ni Nicole. Nang makita si Quavon na pumasok sa boarding gate, lumingon si Nicole. Bakit ka? Bago matapos si Nicole na magsalita, biglang pamatong ang kamay ni Clayton sa kanyang balikat. Nang makalapit na siya, naamoy niya ang mainit at pamilyar na malabong halimuyak ng kanyang katawan. Ang kanyang mainit na labi ay malumanay na nakarating sa kanyang noo, at nadama si Nicole na parang nakuryente siya. Marahas na nanginginig ang puso niya. Ang kanyang puso, na pinalamig sa mga araw na ito, ay biglang bumagsak at nagpainit. Ang kanyang ekspresyon ay subconsciously na lumambot. Gayunpaman, sa susunod na segundo, inihayag ng paliparan para sa mga flight attendant na sumakay sa eroplano. Pinakawalan siya ni Clayton at tiningnan siya ng isang malalim na tingin. Dadalhin ko ang flight na ito pabalik sa Liberty. Kakausapin kita kapag bumalik ako. Tumingin sa kanya si Nicole sa pagkabigla. Kaya bigla ka andito. Tumanggaw si Clayton. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay curly sa isang ngiti habang nakatingin sa kanya. Hindi ko mapigilan na mabuhay ka sa panganib kung saan hindi ka maaaring lumabas. Malulutas ko ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat mula ngayon. Bahagyang sumimangot si Nicole. Tila may isang bagay sa kanyang mga salita. Inabot niya at kinuha ang kamay. Hindi ko maintindihan. Ano ang magagamit mo? Alam ng pamilyang Sloan ang tungkol sa ating relasyon at hindi makakasama sa iyo. Ikaw ay nasa panganib sa halip. Ngumiti si Clayton at inabot ang kanyang buhok. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng emosyon sa kanilang mga mata na parang walang nanunood. Mula sa isang pananaw sa third party, mukhang may malakas silang damdamin para sa bawat isa. Halimbawa, ang mga mata ni Autumn ay pula, ngunit hindi niya maipasok ang kanyang presensya kahit saan. Kumikilos sila na parang nasa bahay na sila na wala ng ibang tao sa paligid. Ang mga ito ay matalik at matatag. Mukha silang perpektong mag-asawa. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Ang pamilyang Sloan ay hindi maglakas loob na hawakan ako. Ang mayroon ako sa aking kamay ay sapat na upang mawala sila sa kanilang reputasyon. Tinikom ni Nicole ang labi niya at tumingin sa kanya. Ikaw ang manipulahin ang stock market sa Liberty. Pinaghihinalaan ni Nicole na sa mga nakaraang araw. Nais niyang makipag-ugnay sa stock market, ngunit dahil kasangkot ito sa isang dayuhang bansa, kakailanganin nito ang paggastos ng labis na mga pag-aari at enerhiya. Ang paghahanda mismo ay nangangailangan ng maraming samahan. Gayunpaman, bago siya magsimula, may ibang nangunguna. Ang paglipat na iyon ay matindi at malaki ang sukat, walang iniwan na silid para sa maneuver. Orihinal na naisip ni Nicole na ito ay nagkataon lamang, ngunit nang siyasatin ng SEC ang pamilyang Sloan, malabo niyang napagtanto na ang kaguluhan ay gawa ng tao. Gayunpaman, sino ang tumulong sa kanya? Walang oras si Nicole upang malaman ito at sinasamantala lamang ang sitwasyon. Ang springboard ay nasa harap niya, kaya wala siyang dahilan na hindi ito gamitin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla niyang nadama na si Clayton ay dapat magkaroon ng isang bagay sa kaguluhan sa stock market. Tumayo roon si Clayton, nagbihis ng isang itim na Amerikana ng lana. Ang kanyang aura ay malakas, at pinalabas niya ang isang malabong lamig. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Nicole, mainit pa rin siya tulad ng dati. Sa oras na ito ay tumingin sa kanya si Nicole, parang ang malinaw na kalangitan pagkatapos ng ulan. Ngumiti lamang si Clayton at hindi siya sinagot, na para bang ang bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng banggitin. Huminga ng malalim si Nicole. Alam mo ba ang mga kahihinatnan kung natuklasan mo? Ang ngiti ni Clayton ay nagdala ng isang pahiwatig ng disdain. Huwag kalimutan, iyon ang aking teritoryo. Ang aking salita ay ang batas sa Wall Street. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya itinago ang kanyang mga kakayahan at ipinangako ang kanyang mga nagawa ng walang pagmamalabas. Natigilan sandali si Nicole. Inabot ni Clayton at pinched ang kanyang earlobe. Ang kanyang tinig ay mababa at malalim. Umuwi ka na. Iniwan kita ng isang sorpresa. Ito ay isang regalo na gusto mo. Kabanata 1298. Katulad mo siya. Tumingin si Nicole sa kanya, ngunit ngumiti lamang si Clayton at itinaas ang kanyang mga paa upang maglakad papunta sa boarding gate.
Matapos lamang mapanood ang paglaho ni Clayton ay tahimik na bumalik si Nicole sa kanyang katinoan. Dahil nagsimula ang mga bagay, imposibleng huminto sa gitna. Dapat mayroong conclusion para sa bagay na ito. Matapos ang pag-uuri ng kanyang mga saloobin, agad na nakuha ni Nicole ang kanyang cool at kalmado. Tumalikod si Nicole. Tumayo roon si Autumn. Ang kanilang mga mata ay nagsalubong, at si Autumn ay malinaw na iniiwasan ang kanyang tingin sa ilang sandali. Nicole smirk. Miss Ferguson, kung talagang nais mong sundin, makakatulong ako sa iyo. Nagyelo si Autumn. Kaagad, nahihiya si Autumn na nais niyang makahanap ng isang crack sa lupa. Naintindihan niya ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ni Nicole. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Autumn na na-infatuated kay Clayton, hindi masusundan siya ni Autumn sa paglipad matapos makita si Clayton na sobrang lovely-dovey kasama si Nicole. Ito ay magmukhang parang siya ay masyadong sabik. Hindi na kailangan. Narito lang ako upang makita si Chairman Sloan. Si Autumn ay beat ang kanyang mas mababang labi at lumingon upang umalis. Gayunpaman, ang mga bodyguard ni Nicole ay mabilis na naharang ang landas ni Autumn. Dahan-daang lumakad si Nicole at paliitin ang kanyang mga mata. Nagtapat na ang reporter. Sa mga salitang iyon, nagpanik si Autumn. Kinumpirma sa ano? Ano ang may kinalaman sa akin? Hindi ko rin alam ang anumang mga mamamahayag. Ganun ba? Si Autumn ay tumanggi ng mahigpit. Siyempre, ipakita mo sa akin ang katibayan kung maaari. Kung hindi, paninirang puri lang. Tiyak si Autumn na kahit na ang reporter ay nagpahiwatig sa kanya, hindi makagawa si Nicole ng anumang malaking katibayan. Kaya, si Autumn ay walang dapat matakot. Tumingin si Nicole kay Autumn at ngumiti. Hindi ko sinabi na ikaw ang tao na ang pangalan niya ay inamin. Ano ang sobrang pag-aalala mo? Bumantong hininga si Autumn. Napabuti ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, sa susunod na segundo, sinabi ni Nicole, ipinagtapat niya ang pangalan ng boss ng iyong kumpanya sa internship. I think ang kanyang apelyido ay si Dalton. Si Ginoong Dalton ay ang nagpalabas sa iyo. Ito ay tulad ng isang bato na ganap na nasira sa tuktok ng ulo ni Autumn. Si Autumn ay nadama ng isang maliit na nahihilo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng ilang beses. Ay imposible. Hindi siya mapupuksa ni Ginoong Dalton kahit na alam niya dahil alam niya na ang pamilyang Ferguson ay nasa likuran niya. Tumawa si Nicole. Narinig ko na tinawag siya ni Eric at ginawa siyang sabihin sa totoo. Iwanan mo na lang ang lahat sa pulisya. Napanood niya habang ang dugo ay unti-unting pinatuyo mula sa mukha ni Autumn. Nawala ang bakas ng ilaw sa mga mata ni Autumn. Binigyan ni Nicole ang bodyguard ng isang hitsura, at agad na naintindihan ng bodyguard. Nabilog si Nicole sa kanyang mataas na takong at umalis sa paliparan. Ang bodyguard ay pinadala si Autumn sa istasyon ng pulisya, hindi binigyan siya ng pagkakataon na tumakas. Bago ang gabi, si Autumn ay nagkumpisal sa lahat. Ito ay isang maliit na mas mabilis kaysa sa inaasahan. Alam ni Autumn na mula sa sandaling ito. Sinabi ni Nicole kay Eric tungkol sa nangyari, walang paraan para sa kanya. Hindi rin pinoprotektahan ni Eric si Ingrid, kaya bakit niya protektahan si Autumn, isang kamag-anak na hindi man siya malapit. Si Autumn's god-grandfather Old Master Leonard ay wala ring ginawa. Mayroon lamang siyang isang taong nagpadala ng isang mensahe para sa kanya upang tumigil bago ang mga bagay ay napakalayo. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Autumn ay hindi dapat ipagsapalaran ang lahat dahil mawawalan lamang siya. Maliban dito, walang makabuluhang indikasyon mula sa pamilyang Leonard. Ang unang bagay na ginawa ni Clayton matapos na bumaba sa eroplano ay magpadala ng mensahe kay Nicole na nagsasabing ligtas siyang dumating. Nang umalis siya sa paliparan, nangyari lang siya upang matugunan si Quavon, na lumabas din, sa pasukan. Nagulat si Quavon nang makita si Clayton. Ang kanyang mukha ay naging isang maliit na glum. Bakit ka nandito? Sa unang class cabin, si Quavon ay nakatuon lamang sa kanyang galit at sama ng loob. Naisip din niya ang kanyang susunod na paglipat. Sa hindi inaasahan, bumalik si Clayton sa Liberty para sa kanya. Kabanata 1299. Hindi tinutukoy. Si Quavon ay masyadong walang pag-iingat. Hindi niya napansin ang lahat ng oras na ito. Ngumiti si Clayton. Alam ko na marahil ay hindi mo nais na makita ako,
Kaya pinalitan ko ang aking unang class na ticket sa klase ng negosyo upang maiwasan ang pagkikita. Malamig na sumingit si Quavon. Ginagawa mo talaga ito para sa babaeng iyon. Fine, nais kong makita kung gaano katagal maaari mong panatilihin ito. Ibinaba ni Quavon ang kanyang ulo at tumingin kay pababa sa kanyang relo. Nagsalita siya sa isang mahinahon na boses. Chairman Sloan, kinakalkula ko ang mga account para sa iyo. Sa ngayon, ang Sloan Corporation ay hindi gumawa ng anumang tugon sa stock market. Ang kanilang mga stock ay patuloy na bumabagsak at malapit nang mahulog sa linya. Kailangan mong magbayad ng $10 milyon sa mga nalubog na gastos sa bawat minuto ng pagkaantala. Inilarawan ni Clayton ang casual. Ngumiti siya at nag-alok. Sa pamamagitan ng paraan, ang patlang na ito ay ang aking specialty, kaya kung kailangan mo ng tulong, mangyaring makipag-ugnay sa aking katulong upang gumawa ng isang appointment para sa iyo. Kahit natatanggihan pa rin kita, hindi ko iniisip na bigyan ka ng isang pahiwatig. Nagulat si Quavon sa mga salita ni Clayton. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang madilim. Clayton, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Nasa likod ka ba nito? Sinabi ni Clayton, bakit kailangan mong gawin itong napakasama? Hinawakan mo ang aking babae, kaya syempre, kailangan kong protektahan siya. Ang mga mata ni Quavon ay twitched. Iyon ay talaga namang inamin ni Clayton. Ngumiti si Clayton, ngunit puno ito ng lamig. Kinuha ni Quavon ang kanyang ngipin. Talagang sumalungat ka sa iyong sariling pamilya para sa isang babae. Ikaw ay ingrate. Talagang pinapabagsak kita. Ang aking pamilya. Chairman Sloan, ikaw at si Isaac ay isang pamilya. Ako ay isang hindi kanais-nais na tagalabas mula sa simula. Huwag kang maging napakaganda. Nakikipag-usap ka na parang gumawa ka ng isang malaking kontribusyon sa aking paglaki. Ngumiti si Clayton sa sarili deprecatingly at ibinaba ang kanyang ulo. Nang tumingin siya muli, ang kanyang tingin ay medyo somber. Hihintayin ko ang iyong counter-attack, Chairman Sloan. Kung sa pagkawala, pagkatapos ay tawagan mo ako. Tatanggapin ko ang iyong pagsuko anumang oras. Siyempre, alam mo ang aking mga kondisyon. Natapos ang pagsasalita ni Clayton at napanood habang ang kanyang driver ay sumakay sa harap niya. Itinaas niya ang kanyang mga paa at sumakay sa kotse. Bagaman ang bahagi ng negosyo ni Clayton ay nasa median niya, ang ilan ay hindi mailipat, kaya't patuloy itong humawak sa Wall Street. Alam ng lahat na bumalik si Clayton. Ang mga taong tanga ay sapat na upang samantalahin ang kanyang kawalan, lahat ay naging masunurin. Naghihintay sa kanya ang kanyang katulong sa opisina. Ginoong Sloan, ginawa namin ang lahat ayon sa iyong mga tagubilin, kahit na nawalan kami ng pera, ang mga mata ng lahat ay nasa Sloan Corporation ngayon. Gayunpaman, kakaiba ang reaksyon ng Sloan Corporation ay medyo. Ang kanilang unang reaksyon ay hindi kawalang interes, at hindi rin ipaliwanag ang kanilang sarili. Ang vice-presidente ng Sloan Corporation ay gumawa ng dalawang bagay. Una, sinuhulan niya ang mga politiko sa kalayaan na lumabas at magsalita para sa Sloan Corporation. Mayroong talagang mga tanga na nakinig sa kanila at lumabas upang maaliw ang mabangis na emosyon ng mga stockholder. Gayunpaman, ang epekto ay hindi nakamit ang mga inaasahan. Sa halip, ipinahiwatig din nito ang mga politiko. Ang isang serye ng mga kwento sa loob tungkol sa mga deal ng kapangyarihan at pera ay nagdala ng isa pang matindi at nakakatawang drama. Ang pangalawang bagay na ginawa nila ay upang magpadala ng isang pahayag sa pangalan ng Sloan Corporation, na nagsasaad ng mga panganib ng kaguluhan sa stock market at ang lahat ng mga stockholder ay dapat kalmado ang kanilang emosyon na aktibong kumuha ng mga panganib, at maging matapang sa harap ng kahirapan. Kapag inisyo ang pahayag, ang grupo ng mga emosyonal na stock ay halos nakipag-ugnay sa gusali ng Sloan Corporation na may mga baril. Ang Sloan Corporation ay karaniwang kumikilos bilang isang dalubhasa sa armchair. Ito ay dahil ang pinakamalaking nagwagi sa kaguluhan na ito ay ang Sloan Corporation. Sa gayon, ang kanilang pahayag ay sa sarili ay matuwid habang malumanay silang dumaan sa bagay na ito. Kabanata 1300. Masamang kaugalian. Ang reaksyon ng Sloan Corporation ay napakahalaga sa pag-rub ng asin sa mga sugat ng pangkat ng mga stockholder na malapit ng mabangkarote. Bilang isang resulta, ang reputasyon ng Sloan Corporation ay agad na bumagsak sa punto kung saan sila ay binago ng lahat.
Nang bumalik si Quavon, nahaharap siya sa napakalaking gulo na ito. Halos namatay siya dahil sa galit. Tiningnan ni Clayton ang pinakabagong ulat ng pag-unlad, mahinang snort, at itinapon ito sa mesa na may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Binigyan ko sila ng isang pagkakataon. Kung nais nilang iwaksi ang pera sa oras at may mas mahusay na mga tao, hindi ito darating sa puntong ito. Alam ng lahat na ito ang mga stockholder na gamulong sa stock market sa buong taon. Wala silang trabaho at umasa sa pagtaas at pagbagsak ng merkado upang kumita ng pera. Ang pagsisikap na alisan ng balat ang layer ng kanilang balat ay napakahirap. Gayunpaman, hindi lamang ginawa ng Sloan Corporation iyon, ngunit sila rin ay nasa layer ng balat na ito ng mahigpit at pinangungunahan ito. Ito ay katulad ng courting death. Mahinahon na ngumiti ang katulong sa gilid. Ang Sloan Corporation ay mukhang malaki sa ibabaw, ngunit ang mga talento sa likod ng mga eksena ay napoach na matagal na, at ang mga executive ay sakam. Ang mga problema ay siguradong lumitaw ng mas maaga. Hindi nila ito malulutas kahit na matagal na. Malinaw na ang kanilang company ay mayroon ng isang gulo. Ang isang malaking pie ay nahulog sa kanilang ulo, ngunit hindi lamang sila may anumang pakiramdam ng krisis, nais nilang lunukan ito ng mag-isa at naging kampante. Malamig ang ekspresyon ni Clayton habang tinitingnan niya ang oras. Ngayon si Quavon ay bumalik, tiyak na kukuha siya ng mga countermeasures. Hindi siya katulad ng imbecile Isaac. Kailangan nating tumugon sa oras. Tumahimik ang katulong bago magsalita. Ginoong Sloan, kahit na si Chairman Sloan ay bumalik upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon, hindi ako natatakot na hindi ito makakatulong. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser at tumingin sa kanya. Tinikom ng katulong ang kanyang mga labi. Noong nakaraan, hiniling mo sa akin na pagmasdan ang Sloan Corporation at hindi makialam. Hindi ko narinig ang anumang balita ilang araw na ang nakakaraan, ngunit kaninang umaga, nakita ko ang vice-presidente ng Sloan Corporation, na kasalukuyang namamahala, na nagtatrabaho ng pribado sa isang mayamang negosyante mula sa Medianya. Kinumpirma ko ang sitwasyon ng stock ng Sloan Corporation. Tumahimik ang katulong at sinulyapan si Clayton, na tinikom ang kanyang mga labi at tiningnan siya ng nakataas na mga browser. Maliban sa 39.5% na pagbabahagi sa Quavon at mga kamay ni Isaac, ang natitirang 6% sa mga kamay ng mga shareholders ng minorya at halos 54% ng mga namamahagi mula sa iba pang mga pangunahing shareholders ay wala na sa kanilang sariling mga kamay. Lumawak ang mata ni Clayton. Ano ang sinabi mo? Halatang medyo nagulat siya. Nag-atubiling nagsalita ang katulong. Kung saan napunta ang mga namamahagi, ngunit tiyak na ang mga namamahagi ay nagpunta sa isang tao, at hindi ito si Ginoong Ferguson, ang mayamang negosyante na nakikipagpulong sa Sloan Corporation ngayon. Dapat itong isa pang puwersa mula sa Medianya. Ang mga browser ni Clayton ay bahagyang baluktot na parang may iniisip siya. Malapit na ang katulong na malinaw na nagsasabing pinaghihinalaan niya na ang mga pagbabahagi ay lihim na inalis ni Nicole. Gayunpaman, walang katibayan. Ang balita na nakuha ng katulong ay hindi madaling dumating. Kung hindi para sa mga shareholders na sumuporta kay Clayton ay nagsiwalat ng sitwasyon at nais na samantalahin ito ni Clayton, malalaman lamang nila ang tungkol sa balita na ito kapag inilipat ang mga stock. Pagkatapos nito, huli na. Ang mga pagbabahagi ng Sloan Corporation ay palaging lubos na naiisip. Gayunpaman, kung ano ang tunay na nakakagulat na kahit na ang mga shareholders ay hindi kumilos, nais pa rin nilang umupo sa kanilang mga orihinal na posisyon at kumain ng kita.